Dragon Slayer ay isang akademya na nasa larong video na labis na paborito ng ating batang lalaki. Tipikal ang setting ng laro kung saan kailangan mong maging isang kilalang tagapagpatay at maglingkod sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-alis ng banta mula sa mundong puno ng mga halimaw. Sa pamamagitan ng pagkatalo ng mga halimaw at pagkumpleto ng iba't ibang misyon, mapapaangat mo ang iyong karakter sa laro tungo sa isang puwersang makakapantay sa mga Diyos. At yun mismo ang gusto ng ating batang lalaki sa kanyang laro. Sobrang sipag niya at pinapataas niya ang kanyang mga bayani sa hindi pa nararating na antas. Matapos sanang may ahon ang 1,000 NPC estudyante sa ranggong S, may espesyal na misyon siyang natanggap mula sa sistema, isang eksklusibong misyon na para lamang sa kanya. Na ma-access hanggang ngayon. Dahil X-rank ang quest na ito, tiyak na X-rank din ang mga makukuha niyang gantimpala. Tunay na kapakipakinabang ito dahil mapapataas niya ang antas ng kanyang mga bayani hanggang sa X level, lalo na't S-rank pa lang ang pinakamataas noon. Pagsisimula pa lang niya sa quest, nahanap na niya ang sarili na napunta sa Dragon Slayer Academy game. Di tulad ng maraming kwento ng paglipat sa ibang mundo, hindi man lang siya nagulat o nalito kung paano siya napunta sa digital na mundong ito. Para bang ang madala sa mga larong gusto mo ay nangyayari tuwing Martes. Gayunpaman, tiningnan niya ang kanyang stats, at gaya ng inaasahan, nasa 0 ang lahat. Walang kasanayan, walang katangian, walang gamit, wala talaga. Tapos, may isa na namang mensahe mula sa sistema. Nabigyan siya ng ilang espesyal at eksklusibong katangian para sa unang paglipat niya sa laro. Hindi gaanong detalyado ang paliwanag kung ano ang eksaktong gawa ng mga katangiang ito, pero sana malaman na rin niya agad. Umaasa siyang ang mga katangiang ito ang tutulong sa kanya para umasenso, umakyat ng level, at maging simbolo ng lakas na gaya ng dati. Dito na opisyal na nagsimula ang laro. Isa na namang window ng sistema ang nagsasabi sa kanyang maghanda para sa tutorial. Kailangan niyang mabuhay ng 10 minuto, at bilang gantimpala, bibigyan siya ng Dragon Slayer Academy New Student Kit. Napangiti siya dahil sa pag-iisip na makakaligtas siya laban sa ang mga mababang antas na grupo ay hindi naman nagdudulot ng anumang banta. Ang kailangan lang niyang gawin ay iwasan ang pansin ng mga grupong ito at hayaang lumipas ang 10 minuto. Isa itong estratehiya na ginamit na niya noon, ngunit hindi niya alam, may malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ang mga ungol at mabibigat na yapak na naririnig ay hindi galing sa mga mababang antas na grupo. Sa kalangitan, 2 dragon ang naglalaban. Siyempre, bumilis ang takbo niya sa kagubatan bago pa siya mapahamak sa mga maaaring mangyari. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. 2 S-rank na boss para lang sa isang simpleng tutorial quest ay katawa-tawa. Marahil ang di inaasahang pangyayaring ito ay dahil sa X ang antas ng kahirapan. Samantala, ang apoy, gumamit ang dragon ng isa sa kanyang mga mahiwagang kakayahan at handa ng bumuga ng napakalaking daloy ng apoy. Napakalakas ng atake na kung hindi aalis ang ating binata sa lugar na yun, masusunog siya agad. Doon niya naalala ang mga natatanging katangian na natanggap niya at nagpas siyang gamitin ng isa rito, ang tinatawag na kopya. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ang kopya ay nagbibigay daan sa pansamantalang pagkopya sa mga katangian at kakayahan ng iba. Ngunit para matagumpay na makopya ang isang kakayahan, kailangan niyang pagmasdan mabuti ang partikular na kakayahang yun. Ang pangalawang kailangan para makopya ang isang kakayahan ay ang kilalanin muna ang pangalan at ranggo ng target. Ngunit bilang dating kampyon ng larong ito, ang pagtupad sa pangalawa. Ang kahingian ay hindi ganoon kahirap para sa kanya. At walang paligoy-ligoy pa, kinopya niya ang katangian ng target, ang tinatawag na elemental resistance. Sa tulong ng elemental resistance na ito, naiwasan niyang masunog. Maganda sana kung makakakuha rin siya ng skill, pero sa ngayon ay wala siyang magamit dahil sa kakulangan ng mana sa katawan niya. Bigla niyang napansin ang pagbaliktad ng hangin dahil sa dragon na apoy na handa ng huminga ng napakalakas na apoy. Ang isa pang dragon, na may kakayahang mag-elektrisidad, ay naghahanda na rin para sa isang malakas na pag-atake. Naramdaman ang panganib, tumakbo ang ating bida palayo bago pa siya mapahamak. Ang mga pag-atake gamit ang hininga ay ang pirma ng mga, kahit may elemental resistance siya, malaki pa rin ang tsansa na masunog siya kung mapapahamak sa gulo. Habang tumatakbo siya, sabay na naglabas ng kapangyarihan ang 2 dragon,
dahilan ng isang malakas na pagsabog. Natapos na ang 10 minutong countdown bago pa man siya masunog, kaya natapos niya ang quest. Bilang gantimpala, binigyan siya ng uniforme ng Dragon Slayer Academy, student ID, at tiket sa tren. Para sa tutorial 2, kailangan niyang sumakay ng tren papuntang Dragon Slayer Academy. Agad na napunta ang eksena sa tren na aalis na patungong Dragon Slayer Academy. Dahil sa dami ng estudyanteng nag-e-enroll, siksikan sa tren at walang bakanteng upuan. Kaya isa sa mga estudyanteng may katana ang humingi ng tulong sa isang pasahero para mapaupo sa loob ng kompartimento. Pero ang tanging sagot na natanggap ng lalaking may katana ay katahimikan mula sa isang babaeng mahimbing na natutulog. Nang mga sandaling yon, sumakay din ang ating bida, umaasang makakakuha rin ng mauupuan. Nahihiyang itinuro ng lalaking may katana kung paano mukhang wala sa mood ang babaeng natutulog na yon. Doon nagising ang babae, pilit na niyaya ng ating bida ang babae na makipagsabay sa upuan, at mukhang gusto naman ng babae ang hiling niya. Pagkasya na siya sa upuan, nagpakilala siyang si Kim Ho at nagpasalamat sa kabaitan ng babae. Ang babae, gumanti ng bati at nagpakilala bilang So Ye-in. At ang lalaking may katana, lubos ang panghihinayang sa kawalang katarungan ng mundo. Hindi siya nakapagpaalam, pero ang kasama namin, oo. Kahit hindi naman tinanong, nagpakilala siyang Go Hyun-woo. At muli, katahimikan lang ang naging tugon ni So Ye-in. Anuman, umupo na rin siya, nagpapasalamat sa pagkakataon. Tinanong ni Kim Ho si Hyun-woo kung bakit na late sa tren. Kinuwento ng lalaking may katana ang pagkikita niya ng dalawang dragon. Napakaganda raw na halos makalimutan niya ang dapat niyang gawin. Naalala rin naman ng kasama ko, nakakita ng dalawang halimaw, pero hindi maganda ang karanasan niya, isang bagay na mas gugustuhin niyang kalimutan. Nagsimulang humandar ang tren. Tungkol sa Dragon Slayer Academy, ito ang lugar na paulit-ulit na pinupuntahan ng ating bida sa tuwing gagawa siya ng bagong bayani. Kaya naman halos kabisado na niya ang lugar na yon. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong excited na bumalik sa akademya, dahil wala na siyang bago pang matutuklasan. O yun ang akala niya hanggang sumakay siya sa tren. Ang mga estudyanteng kasama niya sa silid, pati na ang ibang estudyante at mga tauhan ng tren, hindi niya maalala na nakita na niya. Mga taong bago at hindi pamilyar sa kanya, hindi mga basta. Mga NPC na naaalala niya. Habang ang mundong ito ay halos kapareho ng larong kanyang nakilala noon, ang mga tauhan ay lubos na magkakaiba. Dahil dito, ang mga susunod na pangyayari at misyon ay nabago rin. Kaya habang naglalakbay sa laro, gusto niyang maging maingat sa mga hindi niya alam. Sa ngayon, ang labis na kinababahala niya ay ang walang emosyong titig na natatanggap niya mula sa babaeng nasa tabi niya. Tungkol kay Ye-in, mayroon siyang kakaibang mga mata na kayang gawing datos at impormasyon ang anumang bagay. Halimbawa, kaya niyang makita lahat ng datos o anumang kailangan niyang malaman tungkol sa lalaking may hawak ng katana na nakaupo sa harap niya. Nakikita niya na ang lalaking ito ay isang ordinaryong tao lamang na mga pangkaraniwang katangian. Pero ang ating binata, hindi maipaliwanag ang kanyang mga kakayahan. Gaano man siya katitig dito, hindi niya maunawaan ang kanyang lakas, kaya naman siya kakaiba. Ito ang dahilan kung bakit siya nakatitig dito na may mukhang naguguluhan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang manager na maging palagay ang loob at mabait sa sinumang kanyang gustong makilala. Sa ganoon, mas mapalapit siya sa kanila. Kaya naman, sinunod niya ang payo at kinuha ang kanyang malita, na may mga mahahalagang gamit at merienda para sa biyahe. Para maging mabait at mapalapit, inalok niya ito ng cookies. Siyempre, si Kim ay nagtaka sa biglaan at di inaasahang kilos na ito. Pero ang pagtanggi ay maituturing na bastos, kaya kinuha niya ang cookie. Para magpatuloy ang usapan, tinanong niya kung siya ang nagluto nito, at sumagot naman ang babae na oo. Kaya pala medyo pangkaraniwan lang ang lasa. Pagkatapos ay ibinaling ni Kim ang pansin kay Hyun-woo at tinanong siya tungkol sa kakaibang mahabang espada na nasa tabi niya. Ipinagmalaki naman ng lalaking may katana na sagradong gamit ito ng kanilang martial sect. Nakatali ito dahil hindi pa siya karapat-dapat na tanggalin ang selyo nito, kaya nakabalot pa rin. Hanggang sa maging karapat-dapat siya sa katana, pansamantala niyang gagamitin ang kanyang espada na bakal. Habang nag-uusap sila, ang kanilang pag-uusap, biglang sumulpot ang isang lalaking may blonde na buhok.
Ang kanyang masiglang mood at malaking ngiti ay lubos na nagbago ng atmosfera sa cabin. Nadako rin pala siya roon habang naghahanap ng mauupuan. Hindi masyadong mahilig si Kim sa maingay na mga lalaki, at ang lalaking ito ay mukhang medyo kaina-hinala. Alam na niyang hindi lang pag-upo ang pakay nito, kaya gusto niyang malaman ang tunay nitong intensyon. Medyo nahiya ang lalaking nakasuot matapos mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Kumuha siya ng business card sa kanyang Amerikana at nagpakilala bilang Shin Byung-chul. Nagtitinda siya ng mga serbisyong pang-utusan sa kanyang mga kliyente kasama ang iba pang serbisyong maaaring kailanganin ng isang ordinaryong tao sa araw-araw. Nangako siyang makakatulong siya. Anumang bagay, syempre kung tama ang presyo. Nagdududa ang kasama namin, pero patuloy pa rin ang lalaking ito sa pag-promote ng serbisyo niya. Nakita na ni Kim ang pagkukunwari ng taong ito na nagpapatakbo ng ilegal na negosyo. Hinahanap na nga siya ng mga awtoridad dahil sa ginagawa niya. Habang nagsasalita siya, paulit-ulit siyang sumusulyap sa labas, para bang may naghahabol sa kanya. Ikinakaila niya ang mga paratang at tatakbo na sana, pero huli na nga. Dumating na ang komite para sa disiplina para sa kanya. Alam na ng lalaki na malalagot siya. Tungkol naman sa disciplinary committee, ito ay isang grupo ng mga estudyante mismo na namamahala sa batas at kaayusan sa loob ng akademya. Ang disciplinary committee na yun na mas malakas pa sa gobyerno. Walang paligoy-ligoy ang mga ito sa pagpapakita ng kanilang awtoridad at pag-utos sa negosyanteng ito na ibigay ang mga bawal na gamit na dala niya. Sinubukan pang ipagtanggol ng kawawang lalaki ang sarili, ipinaliwanag kung gaano kaliit ang kanyang kasalanan. Pero tinatrato siya na parang isang napakasamang kriminal. Agad na pinarusahan ng pinuno ng disciplinary committee ang lalaki gamit ang electric shock dahil sa hindi sapat na pakikipagtulungan. Isang mage siya na ang elemento ay kidlat, isang bagay na itinuturing ni Kim na kakaiba at espesyal. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makahanap ng mga mage na ang elemento ay kidlat. Mabuti na lang at may bakanteng puwang siya sa kanyang mga copy ang kakayahan, kaya naman may perpektong pagkakataon siyang kunin ang kakayahan nito habang may oras pa siya. Kaya naman napagpasyahan ni Kim na gamitin ng mabuti ang impormasyong ito. Agad niya itong itinapon sa lupa, handa nang gamitin ito bilang panlaban sa komite sa disiplina. Samantala, ang pinuno ng komite sa disiplina ay nagpaplano na ring isagawa ang susunod na hakbang dahil sa paulit-ulit na pagtanggi nitong makipagtulungan. Ang natitira na lamang niyang pagpipilian ay ang mapigilan siya at kumpiskahin. Lahat mula sa kanya, isang kidlat na hugis kalibre ang ibinato niya, handang tumama sa katawan ng kawawang lalaki. Nang mukhang mapapahamak na ang lalaki, iniunat ng aking kaibigan ang kamay niya at sinalo ang atake ng kidlat bago pa ito makarating sa target. Siyempre, napahanga na lang ang babaeng disiplina. Samantala, ang aking kaibigan ay lumabas sa cabin na nagrereklamo kung paano ang kaguluhan na sanhi ng komite sa disiplina ay nagpahulog sa kanya ng kanyang masarap na cookies. Wala namang ideya ang babae kung ano ang pinagsasasabi ng lalaking ito. Habang ang aking kaibigan ay nagtagumpay na sa kanyang pangunahing layunin, nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan sa kidlat, ang tinatawag na kalibre. Kinukwento ng kaibigan ko ang pagkawala ng kanyang minamahal at pinakamahalagang kasama na mahihiling ng isang lalaki, isang cookie. Dahil nasira ang cookie, sinisisi niya ang mga nakakainis na miyembro ng student council dahil nasira rin ang araw niya. Hindi gaanong pinapansin ng isa sa mga miyembro ng council ang dahilan niya at itinuturing itong katawa-tawang rason para istorbohin sila. Parang gusto ng isang Korean Jesus dito na makipag-away at nagbanta sa ating bida. Bilang tugon, kinuha ni Hyunwoo ang kanyang espada, sinabing kung gugustuhin nilang gawin ito sa paraang mahirap, hindi siya magdadalawang isip na gumanti. Parehong nagtitigan ang dalawang grupo para malaman kung sino ang unang kumilos. Para matapos ang bagay ng mapayapa, pinigilan ng pinuno ng konseho ang kanyang padalos-dalos na tauhan at inalok ng libreng kupon para sa dessert bilang kabayaran sa pagkawala ni Kim Ho. Agad na siyahan ng ating binata sa palitan, iniwan si Byung-chul na mag-isa muli. Ang totoo, ayaw niya naman talaga siyang tulungan, gusto niya lang kopyahin ang kasanayan sa kidlat. Ngayon na nakuha na niya ito, kumpleto na ang mga kailangan ng ating kaibigan dahil napuno na ang puwang para sa kasanayan at katangian. Ilang sandali pagkatapos, kinuha ng presidente ng konseho ang bagay na ninakaw pala ni Byung-chul.
Isang peluka pala ito, ninakaw sa isa sa mga tauhan ng istasyon. Dahil si Byung-chul ay isang aso para sa pera, nauwi siya sa isang kalokohang prank na may bayad. Pati si Kim Ho ay inaamin na kasalanan niya ito. Habang umaalis, binabalaan ng magandang babae ang ating bida na maging maingat kay Byung-chul at sa mga plano nito kung gusto niyang maging maayos ang lahat. Pero ayaw na ayaw ni Kim Ho na may nag-uutos sa kanya at naniniwalang kaya niyang hawakan ang sitwasyon mag-isa. Nagbabala rin ng tinaguriang Korean Jesus sa ating bida at nangakong maaalala ang mukha nito sa hinaharap, at si Hyunwoo naman ay abala sa pag-iimbestiga sa disciplinary committee at nalaman kay Byung-chul na ang mga ito ang pinakamahuhusay sa lahat ng mga elite. Ang kasalukuyang presidente nila, yung gumamit ng hummingbird spell, ay si Song Chun-hai. Kilalang kilala ang pangalan niya. Sa katunayan, nang malaman ni Hyunwoo na siya ay kabilang sa sikat na pamilyang Song, ang namamahala sa Topaz Tower. Ang babaeng ito, bukod sa ganda at maayos na pananamit, ay hindi dapat pakialaman. Ang lolo niya ay ang makapangyarihang si Song Kyung-yoon. At sasabihin ko sa inyo, hindi ko pa nga kilala ang lalaki pero naaawa na ako sa magiging kasintahan ni Chun-hai. Tungkol naman sa mga taong sumusunod sa kanya, hindi rin sila basta-basta. Kabilang sa kanila si Jo Byok, isang kilalang estudyante ng hari ng suntok. Kasama rin si Han So-man, isang mahuhusay na estudyante ng Reyna ng Espada. At panghuli si Ga Eum-yuhan, at kahit na inaasar ko ang lalaki, siya pala ang nag-iisang tagapagmana ng Golden Lotus Pavilion. Matapos ang pagpapakilala sa mga miyembro ng komite, naisip ni Byung-chul na oras na para umalis siya. Pagkaalis niya, nagtanong si Hyunwoo sa ating bida tungkol sa nangyaring insidente ng pagsasakripisyo ng cookies. Ikinagulat niya kung bakit isinapanganib ni Kim Ho ang sarili dahil lang sa isang cookie. Ipinaliwanag ni Kim Ho na ang totoo'y pumunta siya roon para tingnan ang paggamit ni Chun-hai ng malakas na kidlat na mahika. Nagulat si Hyunwoo dahil nakita niya kung paano hinarang ng ating bida ang hummingbird spell, kaya tinanong siya ni Kim Ho tungkol sa kanyang kaalaman sa spell na yon. Nag-isip sandali si Hyunwoo, nagpapakita na hindi pa niya nakikita ang paggamit ng gayong anteng-anteng. At kahit nakakita na siya ng demonstrasyon nito, hindi man lang niya nakita ang kidlat na hummingbird. Parang hindi naman talaga sinasaktan ng atake ang biktima, kundi pinapanghihina lang ito. Narinig ni Kim Ho ang paliwanag niya, at sang-ayon sa kalahati ng sinabi nito. Pinalawig pa niya ang pag-uusap kung bakit nga ba tinawag itong hummingbird, dahil ito ay hango sa kakaibang paglipad ng ibon. Sa isang karaniwang demonstrasyon ng anteng-anteng, ang tagumpay nito ay nakasalalay sa kakayahan ng salamangkero. Ang paggamit niya ng hummingbird ay isang patunay sa galing ni Chun-hai. Ngayon, kung ang ating binata ay nakaharap sa isang profesional na mage, hindi niya sana mahuhuli ang hummingbird, dahil madaling mababago ng mage ang ruta ng paglipad nito. Ngunit kakaiba, imbes na mabago ang ruta nito, nahuli ito sa kanyang kamay. Iisa lang ang ibig sabihin nito, kailangan pang paunlarin ni Chun-hai ang kontrol niya sa kanyang kakayahan. Sa puntong ito, tunay na humanga si Hyunwoo sa malalim na paliwanag at pagkausisa ng ating binata sa isang spell. Bukod pa rito, may isa pang napansin si Kim Ho nang magamit ang spell. Nasuri niya na may talento si Chun-hai dahil nagagamit niya ang isang E-rank na kakayahan gamit lamang ang isang D-rank. Ang lakas niya, na nagpapahiwatig na mayroon siyang malakas na katangian at may posibilidad ding maraming panloob na lakas. Ano man yun, iniisip ni Kim Ho na madali niyang matutupad ang reputasyon niya bilang apo ng Thunderlord. Balik kay Hyunwoo, mabilis siyang naging tagahanga at kaibigan ng ating bida sa kanilang maikling pagsasama. Iniisip ni Kim Ho na medyo nag-e-exaggerate ang lalaki, pero seryoso si Hyunwoo at nag-aalok pa nga ng tulong anumang oras. Nagpapasalamat sa alok, agad na naisip ni Kim Ho na gamitin ang pagkakataon at inutusan siyang sumama sa kanya. Kasabay nito, magalang niyang hinihingi ang isang biglaang pabor na pagpapahiram ng isang pilak na barya. Sa susunod na eksena, narating namin ang piniling lugar ni Kim Ho. Nakalulungkot, sira ang makina. At oo, ito ay isang makina ng sugal dahil dating kasino ang lugar na ito. Mukhang luma at sira ang makina sa paningin ni Hyunwoo, ngunit determinado si Kim Ho na isugal ang lahat ng kanyang ipon dito. Sa madaling salita, ang iisang barya na nakuha niya kay Hyunwoo. Nang ipasok na niya ang barya, wala munang nangyari, kaya nagtaka sila kung talagang sira na ito.
Ngunit bigla na lang humandar ang makina at bumukas, na nagbubukas ng isang nakatagong pangyayari na tinatawag na sirang slot machine. Siyempre, ito ay isang na alam ni Kim Woo dahil na-unlock niya lahat ng achievement sa larong yun. Gamit ito bilang kanyang susi, hinayla pabalik ng ating bida ang pingga, umaasa sa magiging resulta. Pero pareho silang nadismaya dahil ang natanggap lang niya ay isang bote ng tubig. Oo, hindi ang panghuling sandata, o ang matibay na tinidor na espada, o kahit ang sikretong Amerikanong pamamaraan na tinatawag na shotgun ng magsasaka. Isang bote ng tubig lang, hindi maintindihan ni Hyunwoo ang ginagawa ni Kim Woo, habang mabilis na ipinaliwanag ng ating bida na ang ginagawa nila ay paglabag sa mga patakaran ng akademya, dahil ang pagkuha ng kahit anong gamit mula sa makina ay mali. Napagtanto ni Hyunwoo na para siyang isang bantay lang, habang paulit-ulit na ginagamit ng ating binata ang pingga para makuha ang pakinabang ng makina. Hinala niya ring magiging maayos ang lahat dahil bihira lang dumaan ang komite. At idagdag na natin ito sa isang dokumentaryo tungkol sa mga huling salita bago mamatay. Dahil isang segundo lang ang lumipas, biglang dumating ang miyembro ng komite sa disiplina, si So-min, para tingnan ang ginagawa nila. Pinaalalahanan sila ni So-min sa mga kahihinatnan ng paggamit ng makina, na magdudulot ng demerits. Biglang nagbago ang sitwasyon, kaya inutusan ng ating binata si Hyunwoo na pakipantayan muna si So-min. Pinaalalahanan din ng dalagitang ito ang kasama ni Kim Woo na mapaparusahan din siya dahil sa tinutulungan ng isang estudyante na lumabag sa mga patakaran. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, si Hyunwoo ay hindi naman talaga nababahala sa mga kahihinatnan. Sa katunayan, inilabas niya ang kanyang espada, interesado na subukan ang kanyang kakayahan laban sa estudyante ng imperial na mandirigma. Napagpasyahan din ni So-min na maghanda para sa labanan at nalaman ang kanyang pangalan. Walang pag-aaksaya ng oras sa anumang iba pang panimula, si So-min ay sumugod sa labanan gamit ang isang malakas na unang pag-atake. Ang kanyang mabigat na pag-atake ay naharang ni Hyunwoo, na pagkatapos ay nagsimula ng isang kontra-atake. Gayunpaman, naiwasan ito ni So-min nang walang anumang problema. Matapos mapanatili ang ilang distansya, si So-min ay nag-channel ng enerhiya sa kanyang armas at sumugod ng may napakabilis na bilis. Umaasa sa hangin, ibinuhos niya ang buong bigat ng kanyang katawan sa pag-atake pababa. Napakalakas ng kanyang pag-atake kaya't pareho niyang kamay ginamit ni Hyunwoo para iharang. Pinanunood din ni Kim Woo ang laban, napagtanto niyang kulang na kulang si Hyunwoo sa panloob na enerhiya, na nakakaapekto sa kanyang paglalaban. Kasabay nito, ayaw naman masyadong mad-alien ng ating bida dahil gusto niya mapanood ang buong palabas. Ikinumpas niya ang kamay patungo sa mandirigma, binigyan ni Kim Woo ng pampalakas na salamangka, itinaas ang magic core ng mandirigma mula grado E tungo sa grado C ngunit ang pagpapalakas na ito ay may limitasyon na 1 minuto lamang at may 1 oras na pahinga. Ang iisang minutong ito ang magiging pangunahing dahilan ng kalalabasan, para kay Hyunwoo na nahihirapang makasabay kay So-min na napakagaling. Nagpapatuloy ang paglalaban habang 14 na segundo na lang ang natitira. Kaya napaisip si Kim Woo na karaniwang iniiwasan ang slot machines dahil sa likas nitong pagsusugal. Ngunit may isang impormasyon na hindi alam ng mga manlalaro. Ang sikretong feature nito ay ang garantisadong jackpot trigger. Para itong asterisk PT system asterisk sa karaniwang gacha game. Nagsisimula ang laro ng mga manlalaro at ngayon ay ika-5 at huling pagpihit na ni Kim Woo. Ngunit ngayon, tiwala siyang gagamitin ng ekstra na piraso ng pilak na hiniram niya kay Hyunwoo. Lumalabas na pagkatapos ng ika-5 pagpihit, ang ika-6 na pagpaikot ay nagpapatunay ng garantisadong jackpot. Hindi lang ito isang patas na pagkakataon, kundi isang garantisadong 100% na tsansa na makuha ang pinakamagandang gantimpala. Inilabas na nga ng slot machine ang pinakamagandang maya-alok nito, na sa pagkakataong ito ay ang Dark Ice Crystal na rango C may potensyal na panganib ang kristal na maaaring maging sanhi ng kamatayan ng manlalaro kung gagamitin ng hindi tama. Ano pa man, naging delikado ang sitwasyon para sa ating bida dahil sasaksakin na siya sa likod ng kontrabida na may asul na buhok. Ngunit handa na si Kim Woo at alam niyang tutulong ang kanyang mapagkakatiwalaang kasama. Nangyari ngang nailega ni Hyunwoo ang suntok, ngunit nasira ang kanyang bakal na espada, ang oras. Nagsasapit ang takdang oras.
Ngunit laking gulat at takot ni So-min, ininom talaga ng lalaking ito ang dark ice crystals kahit nakabasa pa ng babala. Agad namang pinag-yelo ng sistema ang katawan niya. Tulad ng inaasahan, nahirapan huminga si Bro, parang yung nakakagulat na eksena kung saan nalason si Joffrey sa Game of Thrones. Pero ang kakaiba, paulit-ulit na nag-freeze at nag-unfreeze ang katawan niya, na parang walang katapusan. At 1 segundo lang ang lumipas, tumayo si Kim Ho na parang walang nangyari, na ikinagulat kapwa ng miyembro ng komite at ni Hyunwoo. Maya-maya, tinanong ni Hyunwoo kung ano ang ininom niya sa bote, at sumagot si Kim Ho na isang elixir na nagdaragdag ng mana. Pag-usapan pa natin ang natatanging ika-6 na pagpihit ng slot machine. Kapag nagamit, ito ay naglalabas ng dark ice crystal, ngunit ito ay lubhang mapanganib para sa karamihan ng mga baguhan na makakaharap nito, na nagreresulta sa isang napakasamang kamatayan. Napakamatindi ng lakas nito na ang isang piraso na mas maliit pa sa kuko ay sapat na para magyelo ang buong katawan mo na parang estatwa. Para bang ang kakayahan ni Medusa na magpabato, pero sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang sanhi ng iyong kapahamakan. Gayunpaman, binanggit ni Kim Ho na siya ang eksepsyon. Bakit? Dahil sa kanyang S-rank na elemental resistance, yung nakuha niya sa S-rank na dragon sa kanyang tutorial quest. Dahil doon, ang katawan niya ay ngayon ay nasa walang katapusang pag-ikot ng paglalagay at pag-aalis ng nagyayelong epekto, tuluyang nawawala ng bisa. Pero hindi lang yun, nakakakuha rin siya ng madaling paggamit sa napakalaking enerhiya pagkatapos kumain ng mga kristal. Tungkol naman sa pakikitungo niya sa miyembro ng komite, ginamit ni Bro ang kanyang husay sa pang-aakit at pagmamanipula para lokohin ang babae gamit ang isang maling paliwanag. Anyway, kontento si Hyunwoo sa pagtulong sa ating kaibigan, dahil nakatulong din ito sa kanya para masubukan ang kanyang kakayahan laban sa estudyante ng Sword Empress. Nagpapasalamat pa rin si Kim Ho sa kanya, dahil hindi niya magagawa ang ika-6 na pag-ikot kung wala ang tulong nito. Ang mandirigma ay lubusan, na-intrigue sa husay ni Kim Ho sa pagpaparami ng kanyang kapangyarihan noong laban. Pero tumanggi ang ating bida at sinabing hindi niya yun magagamit anumang oras na gusto niya, at totoo naman yun dahil sa cooldown period nito. Makatwira naman ang paliwanag ni Kim Ho dahil naunawaan din ni Hyunwoo na ang isang makapangyarihang kakayahan ay may kaukulang kahinaan. Si Yang naman, ang antukin, halos hindi maintindihan ang pinag-uusapan nila. At nga pala, malapit nang marating ng ating tatlo ang kanilang patutunguhan, ang huling istasyon ng tren. Sikat ang Dungeon Island sa napakaraming dungeon, at dati itong lugar na puno ng mga kriminal na walang sinusunod na batas. Lahat ng nag-iba ng markahan ng Dragon Slayer, ang una at di malilimutang bayani, ang isla. Una, inasikaso niya ang lahat ng kriminal, pagkatapos ay sinakop niya ang lahat ng piitan, at panghuli ay nagtayo siya ng lungsod gamit ang isla bilang pundasyon. Ang lungsod na yon ang nagbunga ng Dragon Slayer Academy, ang lugar na nagpapaunlad sa mga kahangahangang mandirigma. Pagdating sa institusyon, namangha si Hyunwoo sa ugali ng mga tao. Puno ang lugar ng iba't ibang estudyante mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Di inaasahan, nagkasalubong ang tatlo kay Chunhai, ang leader ng komite, na gustong makita si Hyunwoo sa kanyang opisina. Lumipat ang eksena sa pulong sa silid ng komite, isang lugar na kilala sa nakakatakot na pagbabago ng buhay na nararanasan ng sinumang makapasok, hindi na sila muling magiging pareho pagkalabas. Sinimulan ng komite ang pagtatanong sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang katawan matapos niyang inumin ang mga kristal. Wala namang natuklasan, dahil wala na ang epekto ng pagyeyelo. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan sa komite hinggil sa pagiging totoo ng ipinagbabawal na gamit. Nilinaw ni Sihan, ang pinuno rin ng departamento ng pagtatanong, na may kaukulang parusa ang pagsuway sa konseho. Bagamat walang nasaktan ngayong pagkakataon, hindi sila magiging mahinahon sa ating anak kung mapapadito siya ulit. Sa ganito, natapos ang pagpupulong, sa malaking pagkadismaya ng pinuno ng konseho. Ang totoo, ang buong sitwasyon ay mukhang may kakaiba mula umpisa hanggang dulo. Hindi nila maintindihan ang intensyon ng ating anak na gamitin pa nga ang makina kung hindi naman niya balak kunin ang ipinagbabawal na bagay. At saka, ang bata ay ininom ito sa harap mismo nila, at sa huli, walang lumabas sa ulat ng scanner. Batay sa kanyang obserbasyon, naniniwala si Chunhai na ang kanilang sospek ay nakakuha ng isang uri ng iligal na kakayahan,
at inirerekomenda niyang suriin ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan gamit ang isang bagay na tinatawag na ang Pampamagnify. Pumayag si Sihan na maaari nilang gawin yon, pero binanggit niya ang mga problemang maaaring mangyari kung wala namang resulta. Kung gagamitin nila ang paraan ng Pampamagnify, kailangan nilang siguraduhin ang kanilang mga inaangkin. Agad na napagtanto ni Chunhai ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad, habang sinabi sa kanya ng nakatatanda na magtiis. Pinayuhan din siya nitong magmadali sa seremonya ng pagpasok dahil baka malate siya. Sa susunod na eksena, nakita natin ang ating bida na bumalik na sa kanyang grupo kasama ang ibang mga freshmen. Nakumpleto na niya ang tutorial number 3 dahil naka-attend siya sa seremonya ng sakto, kaya nabigyan siya ng ilang silver coins at isang ticket para pumili ng armas. Kahit na ito ay nakategorya bilang Rango E, mas mabuti na rin ito kaysa wala. Dahil dito, nasiguro na rin niya ang magandang balik ng mga perang nawala sa kanya. Anyway, mabilis na nagsimula ang seremonya ng pagtanggap, pero hindi naman ito gaanong maganda ang impresyon. Kasi, ang taong kumakatawan sa paaralan ay mukhang isang dating adik na tila binabayaran lang para magsalita. Lumalabas na dating leader pala ito ng pangunahing Dragon Slayer Squad. Dahil sa tradisyon, ang punong guro ng akademya ay laging pinipili sa mga retiradong bayani na naglingkod sa harapan ng labanan. Noong kasagsagan ng kanyang karera, ang taong ito ay may hawak na magandang espada at nasa tuktok siya sa mga bayani. Kaya bukod sa kanya, tingnan mo, ang lalaki ay tila baliw na baliw. Nakakatawa, sikat siya dahil sa pagkakatanggi ng isang banal na babae, at may mga naghihinala na kamakailan lang din ito nangyari. Sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit ganyan ang itsura ni bro. Nilalabanan niya ang matinding pagkakaibigan. Balik sa principal, sinimulan niya sa pag-welcome sa mga bagong estudyante ng akademya. Nagkwento siya tungkol sa pundasyon ng akademya, na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay ang paglikha ng mga bayani para labanan ang mga dragon at tulungan silang maging mga tunay na mamamatay dragon. Ang unang bayani noong panahon nila ay binigyang diin ng salitang pagpatay, dahil nais niyang maunawaan ng bawat estudyante ang kahalagahan ng pagiging isa. Nauunawaan ni Kim Ho na dapat daw ito ay isang anunsyo ng pagtanggap, pero grabe, ang haba at nakakaantok ng paliwanag kaya halos makatulog na ang kalahati ng mga estudyante. Aayusin ko na lang at tatalo na tayo sa mahabang anunsyo. Sa wakas natapos din ang anunsyo, at ang tanging masayang-masaya ay si Hyunwoo lang, na nakita itong isang makabuluhang karanasan, samantalang ang ibang normal na tao gaya ng ating bida ay ayaw na ayaw. Sanay na pala ang mandirigma sa mahabang paliwanag dahil sa paulit-ulit na sermon ng dating guru niya. Anyway, napunta na sa ikalawang bahagi ang seremonya kung saan ipinaalala sa mga estudyante ang bagong listahan ng mga ipinagbabawal na gamit para sa taon. Kung may mahanap na taglay nito, kakaharap nila ang kaukulang parusa. Bukod doon, susubukin ang mga bagong estudyante sa pinakamababang palapag ng isang silid upang maiwasan ang anumang panganib sa hinaharap. Ibinibigyang diin ni Instructor 4 ang pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran para sa lahat at pinaalalahanan silang sundin ang mga alituntunin. Dahil dito, natapos na ang seremonya. Hindi makapaniwala ang mga estudyante, sa wakas ay natapos na ang walang hanggang pagbabalita ng kamatayan. Agad namang nilapitan ni Byung-chul ang ating tatlo at nag-alok na kumain kasama sila. Mukhang may bagong tato na rin pala siya dahil malamang ay nakagalit siya sa nakatutuwa pero mapanganib na nilalang sa background. Basta, sinabi ni Byung-chul sa kanila na kumain ng maayos dahil simula bukas, magbabago na ang buhay nila dahil sa unang klase. Nang gabing yun din, natuwa sina Hyunwoo at Kim Ho dahil magiging magkatabi na sila ng kwarto. Agad pumasok ang ating bida para ayusin ang gamit, pero hindi niya magawang matulog agad. Naupo na lang siya sa kama niya na parang nagmumuni-muni, pinagsisikapan niyang mag-ipon ng mana at bumuo ng core. Panahon na para ipaliwanag natin ang konsepto ng power engine. Para magamit ang anumang kasanayang nangangailangan ng mana, kailangan ng core. Sa totoo lang, hindi pa siya nakakagawa noon, pero dahil nakalaro na siya ng hindi mabilang, kaya alam niya ang teorya nito. Bukod pa riyan, nakapag-imbu na rin siya ng madilim na kristal na yelo gamit ang kanyang mana, kaya maganda yon para sa kanya. Lumipat ang eksena kay Hyunwoo, na tila nasa malalim na pag-iisip din, inaalam ang laban niya kay Soman. Matagal na niyang tunay na kalaban si Soman,
at kahit pareho silang nagpigil ng lakas noong tunggalian, mas mahirap sana ang resulta kung totoong laban yon. Sa totoo lang, nang tulungan ni Kim Ho ang mandirigma, napahaba ang buhay nito ng higit sa dapat. Sa madaling salita, iniisip ni Hyunwoo ang ating. Ito ang impresyong laging nananatili sa tuwing nakakasalamuhan niya si Kim Ho. Hindi lang kalmado ang lalaking ito, matalas din ang kanyang pangunawa sa mga sitwasyon. Kaya naman si Hyunwoo ay nasa isang pagdududa kung maaari ba talaga niyang pagkatiwalaan ito at humingi ng tulong. Ngunit mabilis niyang napagpasyahan na hindi tama na gawing transaksyonal ang pakikipag-ugnayan sa kanyang unang kaibigan. Sa halip, uunahin niyang tulungan ang sarili gamit ang kanyang kakayahan, at iyon ang dahilan kung bakit tayo napunta sa sumunod na araw sa pansamantalang silid-aralan. Nagkukumpulan ang mga estudyante roon na nag-uusap, at dumating na rin ang inaantok na si Yane, kahit na ang kanyang akala ng mga kaklase niya na mag-alate siya ng husto. Nakakagulat, walang guro sa silid-aralan. Nagsimula na ang klase, pero wala pa ring nangangasiwa, kaya ang dating, hindi pala masyadong punctual ang guro nila. Sa wakas, may pumasok at nagpakita sa klase nila, kaya naman natuwa muna ang mga estudyante, pero nang ibabaw ang takot pagkaraan. Oo nga naman, maiintindihan ninyo rin pag nakita ninyo ang mukha ng taong ito. Mukhang mamamatay tao na nakawala sa kulungan. Ipinakilala ng guro ang sarili bilang ang kanilang advisor, si Lee Sudok. Agad niyang tinawag ang atensyon ng isa sa mga estudyante para ipaalam sa lahat ang kanyang sikat na pangalan. Ang mga natatakot na, mabilis na isiniwalat ng babae na kilala siya bilang manghuhuli ng mga kontrabida. Nagkamali siya at sinubukan ulit sa pagtawag sa kanya ng mang-aapi ng tao, isa pang palayaw niya. Samantala, ang ating binata ay iniisip ang kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Palawakin natin ang ating pananaw at pagtuunan ng mundo mismo ng akademya. Ang lugar na ito ang matibay na kuta kung saan napakaraming bayaning Rango S ang nabubuo na may kakayahang lumampas sa limitasyon. Siyempre, ang ilan sa kanila ay nagiging masasamang tao at nagiging kontrabida upang matupad ang kanilang mga hangarin. Si Sudok, ang kanilang guro, ay isang mangangaso na humahabol sa mga taong iyon at pinaparusahan ng husto. Sa madaling salita, ang lalaking ito ang tunay na kahulugan ng karisma, dahil siya ay, dito sa labas, nakikipaglaban sa mga mapanganib na S-rankers para sa libangan. Sa katunayan, kilala siya dahil mas marami siyang napapatay na mga kontrabida kaysa sa nahahuli. Nilinaw ni Sudok na ayaw niya maging guro at napilitan lang dahil sa punong guro. Hindi siya dapat pagtripan, at kilala siya sa perpektong paggawa ng mga bagay-bagay. At sa tungkuling pagtuturo, balak niyang gawin din yon sa mga estudyante niya. Sobrang gusto niya ng perpekto kaya naman panay ang pagbabanta niyang papatayin ang mga estudyante kung bagsak sa pagsusulit. Aba, ano pa nga bang magiging motibasyon kundi ang buhay mismo ang nakasalalay? Sinimulan ng unang klase, tinukoy ni Sudok ang pagbibigay ng marka. Sistema ng paaralan nila. Una, ang score sa written exam ay 30% ng kabuuang marka. Tapos may 10% na marka sa asal para sa pagpapanatili ng malinis na record, isang karagdagang puntos para sa mabuting pag-uugali. Siyempre, ang markang ito ay madaling bumaba sa 0% kung ang mga estudyante ay hindi mag-iingat at makakaapekto sa kanilang pangkalahatang grado. Sarkastikong sinabi ni Sudok na titiyakin niyang babantayan ang bawat isa sa kanila, para makita niya kahit papaano ang marami sa kanyang mga estudyante na makapagtapos. Susunod, pinag-usapan niya ang mga practical exam, na may dalawang bahagi, ang dungeon quests, at player versus player matches. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga estudyante ay magkakaroon ng gawain na lupigin. Mga silid na pagsasanayan at pagkatapos ay maglalaban para sa puntos. Ang pamantayan sa pagraranggo ay ibabatay sa ibang mga estudyante. Sa madaling salita, may tatlong bahagi na bumubuo ng 70% ng puntos at ang bahagi ng asal na may huling 10%, ang kabuuang marka ay umaabot sa 100. Nang matapos ang pagpapaliwanag ng sistema ng pagmamarka, agad na dinala ng guro ang mga freshmen sa palaruan. Mayroong na maraming laban na nagaganap na. Naalala niyo ba kung ano ang ikinatuwa ni Byung-chul kahapon? Ang mga paligsahan ng mga manlalaro ang tinutukoy niya. Ang mga alituntunin ng paligsahan ay kilala sa pagbabago depende sa sitwasyon. Para sa partikular na pangyayaring ito, ang alituntunin ay uri ng napakahirap.
Pag-aaway at hindi literal na pagtutugma. Ibig sabihin lang nito na magpapatuloy ang laban hanggang sa maubos ang lakas ng isa o kaya'y hindi na niya kayang magpatuloy. Maaari rin silang sumuko at mayroong kabuuang limitasyon ng 5 minuto para sa bawat laban. Kung hindi matapos ng dalawang nakikipaglaban ang pag-aaway sa takdang oras, ang laban ay magiging tabla o magtatapos sa desisyon ng hurado. Sinabi rin ni Byung-chul na ang mga kalahok ay makakalaban ng 3 random na kalaban mula sa parehong taon, na magbibigay sa kanila ng kabuuang 300 puntos para sa bawat panalo. Pero ano naman ang parusa sa pagkatalo o pagkatalo? Mabilis na sinabi ni Kim Ho na walang negatibong marka pero walang makakakuha ng gantimpala sa pakikilahok dito. Bigla na lang may notification mula sa sistema na nagpapalam sa kanya ng isang sub-quest mission sa pamamagitan ng placement exam. Kailangang sumali ang ating bida at kumuha ng hindi bababa sa average na marka sa exam, ibig sabihin ay kailangan niyang mahigitin ng isa sa kanyang mga kalaban. Kung matagumpay niyang makukumpleto ang quest, ang gantimpala niya ay isang extra copy slot. Sa totoo lang, medyo madaling quest ito ayon sa pamantayan ni Kim Ho dahil hindi mahirap makuha ang isang panalo at average na marka sa Dungeon Conquest. Gayunpaman, ang mas mahalaga sa kanyang atensyon ay ang pagkakataon na matuto tungkol sa mga kakayahan ng ibang estudyante. Dahil dito, makikita niya, natatanging talento na magagamit niya sa kanyang misyon na lumikha ng X-level na mga bayani. Kung hindi man, kaya niyang kopyahin ang kanilang mga katangian o kakayahan para sa kanyang kapakinabangan. Ilang sandali lamang matapos ang kanyang mga iniisip, tinawag na ng tagapagbalita ang pangalan ng ating bida kasama ang kanyang kalaban upang pumunta sa labanan. Agad na nakita ni Kim Ho ang mapulang buhok na dalaga na kumakatawan sa Ruby Tower na dalubhasa sa magic ng apoy. Kilala sila sa malakas nilang pinsala, na dahilan din kung bakit gustong-gusto ni Kim Ho ang paggamit sa kanila noong naglalaro pa siya. Ngunit ngayon, ang babaeng ito ang magiging kanyang susubukin sa susunod na 5 minuto. By the way, medyo nadismaya siya dahil lalaki ang makakalaban niya. Walang anumang reputasyon na nakapalibot sa pangalan niya. Para sa kanya, isa lamang siyang hamak na walang kwenta. Hindi lang yun, may dala pa siyang isang pangit na tungkod na lupa, na para bang isang pinaglumaan na lata para sa matanda. Halos nakakahiya sa kanya ang dala nitong hamak na E-rank na tungkod. Mula sa mga obserbasyon na ito, napagpasyahan niyang ang kalaban niya ay tiyak na hindi galing sa Emerald Tower, na nagpapahiwatig din na hindi siya isang dalubhasa sa elementong lupa. Ipinagtataka niya kung ang layunin nito ay gumamit ng suporta sa pamamagitan ng tungkod. Iniisip niya kung paano gagamitin nito ang tungkod habang mabilis na nagsisimula ang laban nila. Itinuturing siyang isang taga-suporta ni Yonhua at naghahanda ng isang malakas na kasanayan sa pagsabog, nagpa siya upang tapusin ang labanan sa isang galaw. Pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan, ang mga manunood ay nahumaling sa kanyang paglalarawan ng Ruby Tower. Ngunit, laking gulat ni Yonhua, buo pa rin ang kalusugan ng kanyang kalaban. Totoo namang hindi siya umaasa ng isang hampas lang na panalo, pero ang hindi man lang niya magawang makasugat dito ay nakakabaliw. Nang mawala ang usok, ang ating binata ay may kumpiyansang ngumiti sa pagkalito nito. Nagpatuloy ang laban at si Yonhua ay kinakabahan na, nagtatanong kung bakit hindi tumama ang kanyang atake. Iniisip na baka gumamit ang kanyang kalaban ng kakayahang pang-alis ng epekto, binago niya ang kanyang plano at nagdesisyong gumamit ng isang mahika na hindi man lang kayang napahinto dahil sa isang teknik na panlaban. Ang ginawa niya ay pagbuga ng haligi ng naglalagablab na apoy sa paligid nito, pinipilit ang kalaban na maging maingat sa bawat kilos dahil ang kahit na anong pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Ngunit laking gulat niya, ang ating binata ay nanatiling hindi naapektuhan. Tama, tingnan mo siya, nakatayo ng marilag na parang walang ginagawa. Inis na inis si Yonhua kaya gumamit siya ng pangatlong kapangyarihan, isang makapangyarihang pamamaraan na tinatawag na haligi ng apoy. Ang pag-atake ay diretso sa ulo ni Kim Ho at sumabog sa isang malakas na apoy pagtama. Ang malaking haligi ng apoy ay nagulat sa mga nanunood, muling humanga sa lakas ng isang makapangyarihang kinatawan ng Ruby Tower. Ngunit hindi pa tapos ang, kahit mukhang tiyak na, dahil muli, si Kim Ho ay walang sugat. Ang lahat ng oras na ito, umasa siya sa kanyang tiwala sa mga anteng-anteng ng Ruby Tower, at wala man lang kahit kaunting pinsala sa kanyang kalusugan.
Bilang tugon, ang ating binata ay sa wakas gumawa ng hakbang, gamit ang parehong hummingbird technique na natutunan niya kay Chunhee. Maliwanag na hindi inaasahan ni Yeonhwa ang isang kidlat na gayon na lang ang bilis mula sa isang support type. Nakapag-iwas siya sa ibon sa una, ngunit mahusay na binago ni Kim Ho ang direksyon nito para tamaan siya sa likod. Oo, binigyan niya lang siya ng isang pag-atake na may kidlat sa likuran. Lumuhad si Yeonhwa, na daig ng nakakaparalisang epekto ng hummingbird spell. Habang papalapit na sa wakas ang laban, iminungkahi ng ating binata na tapusin na nila ang pag-aaway. Iniisip niyang magiging mahirap para sa kalaban niya kung maipakikita nito ang lahat ng kaya niya sa mga manunood. Magiging problema ito sa mga susunod niyang laban. Sa kabila ng mayabang na salita nito, si Yeonhwa ay nagpasyang sumuko, na lubos na ikinagulat ng mga nanunood. Nasira ang inaasahan nila, tulad na lang ng nakakadismayang pagtatapos ng Game of Thrones. Anuman, ayaw ni Kim Ho ng maraming atensyon na nakuha niya sa unang laban niya kaya mag-iingat na siya simula ngayon. Nakakatawa naman, tinawag ulit siya para sa susunod niyang laban, hindi man lang siya nabigyan ng oras na para magpahinga. Sa pagkakataong ito, si Chunhee ang makakalaban ng ating binata. Oh, ang napakagandang babae at leader ng disciplinary committee ng unang taon. Mayabang siya, pero higit sa lahat, may problema siyang kailangang ayusin kay Kim Ho. Sandali siyang tinitigan ng binata, at para lang suyuin ito, sumuko siya sa laban bago pa man magsimula. Naguguluhan si Sudok sa biglaang pag-atras niya, samantalang si Kim Ho ay nagpaliwanag na lang na wala na siyang lakas para lumaban. Kahit na iminungkahi ng guro na pagbutihin niya ang iskor niya sa pagsusulit, wala siyang pakialam dahil nakamit na niya ang isang tagumpay na kanyang ninanais. Nagsimula na rin siyang gumawa ng isang kumpletong, nawala rin ang ikatlong laban niya, bilang pangalawa at pangatlong pagkatalo, at lalong nagpainit ng ulo sa apo ng Thunderlord. Sinigawan siya nito dahil sa kahinaan at kawalan ng tapang, hindi tulad ng kanyang lolo na lagi niyang pinapayuhan na lumaban ng may determinasyon. Nang banggitin ang kanyang lolo, naalala ni Kim Ho na ito pala ang dating Thunder Monarch. Ramdam niya ang presensya nito sa kilos ni Chunhee. Sa ibang sitwasyon, kapaki-pakinabang ang payo nito, pero sa kalagayan niya, wala itong halaga, at wala rin siyang pakialam. Diretso siyang umalis na nananatiling nakapwesto at ibinigay ang panalo kay Chunhee. Kinusang tinanggap naman ni Chunhee ang resulta, kahit na, akala niya ay napakalaking disappointment ito mula sa panig ng lalaki. Bago umalis, sinabi ni Meraje Bater 5,000 kay Chunhee na ipadala na rin dito ang kanyang panangakong coupon para sa paborito nitong dessert. Ang mapang-asar na komentong yun ay talagang nakakainis sa kanya kaya naman halos sumabog na siya sa galit. Pero hindi naman ganun ang nangyari sa susunod niyang kalaban. Si Yang Ji-hong ay pumasok sa arena na umaasang magkakaroon ng magandang laban-laban sa isang tao mula sa Topaz Tower, pero hindi niya alam na natapat siya kay Lady Lightning sa hindi magandang oras. Ang resulta, halos wala na siyang natira matapos siyang tamaan ng kidlat na parang galing kay Zeus, at sa unang segundo pa lang ng laban, tapos na ito. Malubha ang mga paso sa katawan ng kalaban niya, nadagdagan pa ang nakakatakot niyang aura sa mga mata ni Byung-chul. Sino ang nag-isip na magandang desisyon ni Kim Ho ang umiwas sa kanya para maiwasan ang laban? Parang ang galing ko naman mag-rap. Ironically, pinandidirian siya nito ng matalim na tingin, napakainit na kahit si Byung-chul ay napansin ito. Pero ang ating bida ay wala lang pakialam, o baka naman masyadong kampante para sa kanyang ikabubuti. Napahanga siya sa kahangahangang pagpapakilala nito bilang apo ng Thunderlord. Samantala, ang ibang manunood ay naiinis na sa pag-iwas ni Kim Ho sa kanyang pangalawa at pangatlong laban. Nagsisimula na silang isipin na swerte lang ang dahilan kung bakit siya nakaligtas kay Yeonhwa. At eksaktong ganitong persepsyon ang gusto ng ating binata para sa kanyang imahe. Kaya habang ang panlalait ay kadalasang masama, sa kanyang kaso, ito ay isang positibong bagay. Anyway, si Chunhee ay handa na para sa kanyang pangatlo at huling laban, pero ngayong beses, makakalaban niya ang magandang si Soyeon, na kilala rin bilang anak ni Korean John Wick. Para sa gulat ng lahat, si Yeon pala ay isang dalubhasa sa paggamit ng baril. Ang laban na ito ay mukhang sulit panoorin, dahil ang mga gumagamit ng baril ay may kakaibang bentahe pagdating sa pakikipaglaban sa mga salamangkero. Nagsisimulang isipin ng mga tao na baka matalo nga si Chunhee sa labanang ito, pero sa tingin ng ating binata,
hindi pa tiyak ang lahat kaya kailangan nilang hintayin. Magaganap, para mas maging masaya, masayang tumanggap si Kim Ho ng taya para sa mananalo, 5 pilak na barya. Dahil sa Kim si Byung-chul, agad siyang pumayag. Opisyal nang nagsimula ang laban sa pagitan ng matapang na apo ng Thunderlord at ng misteryoso at walang emosyong duelist. Nauna si Yeon gamit ang maraming bala dahil sa kanyang pinag-igting na mga ito. Gaya ng inaasahan kay Chunhai, madali at walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang mga bala. Nangyayari ang lahat ayon sa inaasahan ni Kim Ho, dahil alam niyang napakahusay ng mana pool ni Chunhai. Ang sumunod niyang ginawa ay ang paglikha ng maraming ibon na hummingbird. Mga anteng-anteng, papalapit na ang mga ibon kay Yeon, natutok pa rin sa pagpapaulan ng mga bala. Nakailag ang taga-baril sa 2 ibon, pero gaya ng inaasahan, kinontrol ni Chunhai ang mga ibon para baguhin ang direksyon at sumalakay kay Yeon mula sa likuran. Nasagi siya sa mukha, kaya natigilan at napabagsak si Yeon. Hindi naman direkta ang tama, dahil kung sakali, tapos na sana ang laban. Pero sabi ni Kim Ho, nabawasan pa rin ang bilis ni Yeon. At dahil na-electric shock si Yeon ng unang ibon, halata nang hindi na niya maiiwasan ang susunod na atake. Kaya naman, ang lahat ay ayon sa plano, hula at haantong sa pagkapanalo ni Chunhai. Ngunit may sumulpot na hindi inaasahang pangyayari. Si Yeon, gamit ang isang smoke grenade, ay nakalitaw sa kanyang kalaban, na nagdulot ng pagkawala ng paningin ni Chunhai dahil sa usok. Isang kawili-wiling taktika na nagulat kay Kim Ho, dahil kahit anong ibang granada ay hindi magiging epektibo laban kay Chunhai. Dahil natatakpan ng usok ang kanyang paningin, naging mahirap na ang laban para sa Lightning Mage, at dito na magagamit ni Yeon ang kanyang lakas. Nakatutok ang baril ng gunner at tumama ito sa likod ni Chunhai, isang diretsyong tama. Sa unang tingin, mukhang nataman nga siya, ngunit sa kabutihang palad, nakapagkas si Chunhai ng pananggalang sa huling sandali at naabutan pa rin siya ng gulat. Napagtanto niyang nasa malaking panganib siya sa sitwasyong ito, habang mabilis na naghahanda ang taga-baril para sa sunod na putok. Kapansin-pansin, tinuro ni Byung-chul na si Yeon ay siguro anak mayaman, dahil may suot pala siyang damit na parang nagpapa-invisible bilang parte ng gamit niya. Hindi lang yun, may kinuhang malakas na ripple pa siya para mas malakas ang tama. Isang putok pa lang ng ripple ay nakakatakot na kaya hindi na sinangga ni Chunhai. Nakailag lang siya ng ilang sentimetro. Sa ngayon, halos pantay na ang kanilang lakas, at kalahati na ng oras ng laban ang nakalipas na. Ang problema sa damit na nagpapa-invisible ay, hindi makita ni Chunhai ang kalaban. Palagi siyang nagugulat sa bawat pag-atake ni Yeon mula sa likuran. Ngunit ngayong beses, may inihanda siyang sariling taktika. Dahil sa kanyang hadlang, natuntun niya ang eksaktong direksyon ng bala ng mana, kaya natukoy niya ang kinaroroonan ni Yeon. Sa maikling panahon na yon, ang determinadong Lightning Mage ay nagpalabas ng alon-alon ng kuryente sa lupa, na nagtulak kay Yeon na tumalon palayo. Kahit nakaiwas sa unang atake, nasa panganib pa rin siya dahil naka-target na siya ni Chunhai. Tapos ay, ang katotohanang hindi maiiwasan ng gunner ang susunod nitong atake habang nasa ere. Mabilis na lumipad ang hummingbird papunta kay Yeon, at tinamaan siya ng malakas na diretsyong pag-atake. Sa kasamaang palad para kay Chunhai, nang tamaan na si Yeon ay doon na rin natapos ang takdang oras. Kahit na bumagsak si Yeon sa lupa na may mas mababang health bar kaysa kay Chunhai, tapos na ang laban. Nagulat si Byung-chul samantalang si Kim Ho ay mukhang hindi naman nagulat, dahil matapos makita ang galing ng pinuno ng komite, masasabi niyang walang makakatalo sa kanya sa isang direktang paglalaban. Dahil sa patakaran, dahil mas mataas ang health ni Chunhai, siya ang itinanghal na panalo. Kasabay nito, nakita niyang ang mga kakayahan ni Yeon ay medyo kahanga-hanga ang pagtatagal niya ng ganito katagal. Tungkol naman sa tayaan, si Byung-chul ang natalo at binigay ang mga barya, pero gusto niya agad magtaya ulit para mabawi ang pera. Napagtanto ng kaibigan natin na adik pala ito sa sugal, kaya tinanggihan niya ang alok. Pagbalik sa arena, dumating na ang mahusay na mandirigma na si Hyun-woo para harapin ang kalaban niya, ang alagad ng hari ng suntok, si Jo Byok. Dahil mukhang maganda ang laban, pumayag si Kim Ho sa tayaan at napagpasyahan niyang malamang mananalo ang hari ng suntok. Iniisip ni Byung-chul na ang kaibigan natin ay masyadong matigas ang puso sa mga kaibigan para sabihin yun, pero sinasabi lang ni Kim Ho ang totoo.
Siyempre, ang adik sa sugal ay hindi. Naiintindihan niya ang punto, pero sinabi ni Kim Ho na malalaman din niya agad. Punta naman tayo sa pananaw ni Hyunwoo, na alam niyang pinapanood siya ng kaibigan. Sa pagkakataong ito, balak niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na kakayahan, kahit na magiging mahirap ito para sa kanya. Binunot niya ang kanyang espada na bakal, habang ang kalaban niyang si BYOK ay nagtataka kung bakit ayaw niyang gamitin ang sandata sa kanyang likuran. Sa kasamaang palad, sinabi ni Hyunwoo na hindi pa siya handa roon, pero ang disipulo ng hari ng Kamao ay wala namang pakialam. Pagkatapos ng lahat, plano niyang ibigay ang kanyang 100% sa laban na ito. Habang parehong nakahanda na ang dalawang mandirigma, nagsimula na ang laban. Si BYOK ang unang sumalakay, umiiwas sa unang pag-atake ng manlalaban gamit ang espada. At mabilis na nakakapwesto para sa isang malakas na suntok. Maging si Hyunwoo ay masasaksihan kung gaano kabilis at kagaling ang kilos nito. Balik sa suntok kanina, sobrang lakas noon kaya ramdam na ramdam pa rin ni Hyunwoo ang puwersa kahit na naiwasan na niya. Sa katunayan, tumilapon siya dahil sa impact. Lubos na nauunawaan ni Hyunwoo ang delikadong sitwasyon niya. Ang normal na pag-atake ay hindi sapat para makalaban niya ito. Samantala, si BYOK ay sumugod na parang missile para sa isa pang pag-atake, habang ang mandirigma ay naghahanda ng tapusin ang laban sa isang galaw lamang. Gamit ang kanyang Clearstream Sword technique, hinihintay niya ang mga suntok ni BYOK. Sa kasamaang palad, nakakadismaya ang katotohanan para kay Hyunwoo, dahil nabasag ang kanyang espada sa kanilang pag-aaway. Nawalan ng armas, ang mandirigma, ang walang espada, ay agad na tumanggap ng pagkatalo. Nakapag-iwan naman siya ng kaunting sugat sa balikat ni BYOK, na inaasahan ang kanilang susunod na paghaharap. Natapos ang laban ayon sa inaasahan ni Kim Ho, dahil mahina nga ang bakal na espada para sa galing ni Hyunwoo. Yan ang unang pumasok sa isip ng ating bida nang makita niya ang lalaki na nakikipaglaban sa tren. Parang may kakaibang pagkahilig si Hyunwoo na sirain ang kanyang mga bakal na espada sa bawat laban niya. Samantala, si Byung-chul naman ay muling nakaranas ng pagkatalo. Kawawang tao, natalo ng ating kasamahan, na umaasang mababayaran agad. Dahil kulang si Byung-chul sa mga pilak, binigyan siya ni Kim Ho ng ibang paraan para makabayad. Iginiit ng ating kasamahan na magbayad ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Nang hapon ding yun, sabay silang nagtanghalian dahil inanunsyo ng tagapagbalita na may pagsusulit pagkatapos ng pahinga. Magkakasama silang tatlo, habang naiinip ang ating kasamahan sa sobrang bagal kumain ng taong ito. Tinapos ni Byung-chul ang sandwich niya at tinanong kung ano ang gusto nito, kaya tinanong ng ating kasamahan ang tungkol sa mga nangungunang estudyante sa 4 na grupo. Wala namang pakialam si Byung-chul na ibahagi ang ganitong klaseng impormasyon. Hindi naman yun espesyal sa simula pa lang. Pag-usapan natin ang 4 na pangunahing grupo at ang kinakatawan nila. Bukod sa Student Council, na siyang opisyal na grupo ng akademya, may 4 pang pangunahing grupo. Mayroong Miriam Alliance, Guild Federation, Magic Tower Society, at Knights Order. Sasabihin ko na, parang 4 na magkakaibang mundo sa manhwa ang pinagsama-sama sa iisang paaralan. Tungkol naman sa leader ng bawat grupo, naroon ang apo ng Sword Saint na namumuno sa Miriam Alliance, si Mo Yong-jun. Susunod ay ang kinatawan ng Ruby Towers na may hawak ng kapangyarihan sa Magic Tower Society, si Hong Yeonhwa. Oh, yung babaeng, na walang laban sa ating binata ay isa palang kilalang miyembro ng kanyang lipunan. Pangatlo, naroon ang Guild Federation, pinamumunuan ni Druid Park na kilala sa kanyang tigreng pusa. Kapansin-pansin, may isa pang miyembro sa kanyang guild na tila nagtatago ng kanyang lakas. Panghuli, ang anak ng Swordmaster. Tingnan mo, parang ang pamagat ng manhwa. Hindi ko alam na si Jinron Candle ay muling nabuhay sa mundong ito. Anyway, kinakatawan ni Lee Sung-han ang Knights Order bilang pang-4 at huling grupo. Napakaganda ng hanay ayon sa listahang ibinahagi ni Byung-chul. Bigla nilang naisip na wala si Hyunwoo. Naaalala ni Byung-chul ang presidente ng club at dali-daling tumakbo palayo dahil sa pag-aalala. Iniwan si Kim Ho na nagtataka kung ano ang nangyari sa lalaki. Dahil wala na ito, naiwan siyang mag-isa kay Yen na tahimik. Nakikita ni Kim Ho na tila nahiwalay ang babae at naaawa siya rito,
kaya sinubukan niyang makipag-usap tungkol sa cookies na binigay nito sa kanya noong nakaraang araw. Ikinwento ni Kim Ho na nakakuha siya ng kupon kay Chunhai, kaya masaya siyang ililibre ito bilang kapalit ng cookies. Isang masarap na blueberry cake ang lumitaw mula sa kupon, at masayang pumayag si Yen. Habang kumakain ng cake, tinanong niya ang opinyon ni Kim Ho sa laban nila ni Chunhai at kung bakit sa tingin nito natalo siya. Mabilis na sagot ni Kim Ho na ang normal na mana bullets ay hindi kayang tumagos sa mana barriers, ibig sabihin ay napakahirap para sa kanya na manalo laban sa isang mage na may malaking mana pool. Kasabay nito, naniniwala si Kim Ho na kung pagbubutihin niya ang kanyang talento para palakasin ang kanyang mga bala, kaya niyang maibalik ang sitwasyon. Siyempre, hindi maintindihan ng gunner ang kahalagahan ng pagsasanay sa mana, at laking gulat niya nang malaman na hindi pa siya nagsasanay ng mana sa buong buhay niya. Naku-curious, tinanong niya ang proseso nito sa paggawa ng mana bullets, na ikinataka naman nito. Dahil sa narinig na sagot, nagtanong si Kim kung talagang hindi pa siya nagsanay gamit ang kakayahan sa magic bullet, pero mariing itinatanggi ng dalaga, na sinasabing hindi niya pa ito natututunan. Lubos siyang naguguluhan dahil para sa isang taga-baril, ang magic bullet ang dapat na unang-unang matutunan. Hindi maiwasang magtaka ni Kim kung likas na galing lang ba niyan ang tumatama sa kanyang mga putok, at ang pag-isip na nakapagtanggol siya kay Chunhai kahit hindi pa niya alam ang mga batayan ng pagsasanay sa mana ay nakapagpapaikot ng kanyang ulo. Nang maunawaan kung gaano siya kawawa, napagpasyahan ni Kim na tulungan siya, na ipinaliwanag na kapag naunawaan na niya ang pagkontrol sa mana at natutunan ang kakayahan sa magic bullet, magiging mas madali ang lahat para sa kanya. Mamaya na ang pagsusulit para sa paglalagay ng baitang. Habang nagtitipon ang mga estudyante sa bulwagan, sinimulan ng kanilang guro sa silid-aralan ang pagpapaliwanag ng mga alituntunin para sa pagsusulit. Nakatayo sa harap ng isang portal, sinabi niya sa kanila na ang pagsusulit ay gaganapin sa loob ng piitan na kilala bilang Mist Forest. Kinakabahan ang lalaki habang sinasabi ang mga espesyal na kondisyon sa piitan, simula sa unang tuntunin na tinatawag na mataas na score. Ang ibig sabihin nito ay ang bilang ng mga halimaw na mapapatay ng bawat estudyante sa loob ng 10 minuto ang magiging score nila, kaya ang layunin ay ang makalaban ng maraming halimaw hanggat maaari bago matapos ang oras. Ang ikalawang tuntunin ay ang tinatawag nilang nakapirming lugar, at para maging simple lang, halos isa itong lugar na may napakababang ranggo kung saan lahat ng gamit, kakayahan, at halos lahat ng bagay ay bababa sa ranggong F. Ipinapalam ng guro sa lahat na maapektuhan din ng pagbaba ng ranggo na ito ang kanilang kakayahang pangunahin at nagbabala na huwag magkaroon ng anumang masamang plano, lalo na pagdating sa pagkontrol ng kanilang mana. Matapos ipaliwanag yun, isa-isa na niyang tinawag ang mga estudyante para makapasok na sila sa kulungan. Agad na napuno ng mga ungol at reklamo ang silid habang karamihan sa kanila ay nagrereklamo sa kawalan ng hustisya ng mga patakaran, na lalong nagparamdam sa guro kung gaano kawalang silbi ang karamihan sa kanila. Bukod sa ilan na mahusay gaya ni Han So-mi at Choi Jong-pi na may pag-asang ang manalo. Susunod, tinawag niya ang sumusunod na grupo, na kinabibilangan ni Kim at Yang. Habang naghahanda sila, sinabi ni Kim kay Yang na subukan gamitin ang ripple at inirekomenda na ituon ang pagbaril sa ulo ng sinumang lalapit ng masyado. Samantala, napakunot noo si Chunhee dahil sa kakaibang pangyayari na ang isang taong hindi naman barilero ay nagbibigay ng payo sa taktika na parabang eksperto. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay sila at si Kim ay nag-iisa na pumasok sa silid. Matagal na rin simula nang huli niyang puntahan ang lugar na ito, kaya naman ginamit niya ito bilang pagkakataon para subukan kung gaano na siya kalakas. Nang magsimula na ang orasan, hindi nagsayang ng oras at inilaglag ang isang goblin na akala'y matalino ang kanyang pagtambang. Sa Mist Forest, kung saan-saan nagmumula ang mga halimaw, napakahirap para sa mga estudyanteng hindi sanay sa kaguluhan. Pero tulad ng ibang sistema, ang dungeon na ito ay may kahinaan, at alam ni Kim na ang pinakamalaki ay ang paulit-ulit na pattern nito. Iniisip ang pwesto ng goblin, naisip niyang bahagi yon ng tinatawag nilang C-pattern. Dahil doon, inihanda niya ang kanyang maikling espada at inihagis ito sa tamang oras, tumama ng diretso sa mata ng isang ogre at tumagos sa bungo. Saglit niyang naisip kung, hindi na nga kailangan ng tungkod, at nakangisi habang kinukuha niya ang nahulog na armas ng halimaw na parang libreng loot lang. Doon, nagsimulang mag-ipon siya ng puntos ng mabilis at sumugod sa labanan ng walang pag-aatubili.
Habang nagwawala siya, dalawang troll ang nag-akala na nakakita sila ng perpektong target at sumugod sa kanya. Pero hindi maganda ang nangyari sa kanila dahil hindi man lang natinag si Kim. Bago umalis, naalala ni Kim na may replay feature at mabilis na tinanggal ang video. Alam niyang kung may sync ng sistema ang kilos ng halimaw sa eksaktong galaw niya, maaaring magkaroon siya ng malaking problema mamaya. Wala pang 3 minuto, mayroon na siyang higit pa sa sapat na puntos para matapos ang mga kinakailangan sa subquest at mga figura. Mas mabuting huwag nang mang-agaw ng pansin. Paglabas niya, nakita niya si Ye na palabas na rin, mukhang pagod at bulong ng bulong kung gaano kahirap sa loob. Ang paglabas ni Kim ng maaga ay nagparamdam sa homeroom teacher na siya ang lalaking tumangging makipaglaban noon sa PvP match. At ngayon, hindi man lang siya umabot ng 10 minuto. Sa inisip niya na mahina ang loob nito at palihim na kinutya ang ideya na magiging Dragon Slayer si Kim. Ngunit mabilis na nagbago ang pananaw niya nang tingnan niya ang ranggo at mapagtanto na nakarating na si Kim sa gitnang mataas na antas. Ang pag-abot ng isang estudyante sa antas na yun sa loob ng maigsing panahon ay lubos na nakapagpabago ng kanyang inaasahan, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoon. Napagpasyahan niyang mas mainam na bantayan ang batang ito. Kaya tinawag niya ang susunod na grupo ng mga estudyante, kasama sina Hyunwoo at ang iba pa. Pagkatapos ay tiningnan ni Kim ang ranggo at napansin na maging ang mga mahuhusay na estudyante tulad ni Lee at Mo Young-jun ay nasa parehong antas ni Han So-mi. Kaya napaisip siya kung kaya nga bang umangat si Hyunwoo, at nangyari ngayon. Nakuha ni Hyunwoo ang unang pwesto gamit ang pinakamataas na score, pinatunayan niyang hindi lang siya swerte. Nabilib si Kim sa resulta. Pinupuri niya ang kaibigan niya pagkalabas nito, pero agad na iniwas ni Hyunwoo ang papuri, sinabing dahil lahat yun kay Kim dahil pinayagan siya nitong mag-reset sa PvP match. Siyempre, hindi lahat masaya sa tagumpay nila, at may iilang tao sa malapit na nagparinig kay Kim, pero nag-aalburoto na si Hyunwoo habang si Kim ay nakangising komandat sa kanya, senyales na huwag pansinin ang ingay at ilaan ang lakas. Nang tanungin ni Kim kung tapos na ba ang pagsusulit, itinuro ni Hyunwoo na wala pa ang score ni Chunhai. Samantala, sa loob ng dungeon, halatang nahihirapan si Chunhai dahil napapalibutan siya ng mga goblin at halos hindi niya mapag-antala ang mga ito. Noong mga oras na yon, naalala niya ang sinabi ni Kim. Sabi kay Yen tungkol sa pag-aayam sa ulo at sinubukang gawin ito, inililipat ang kanyang mana sa isang punto habang hinihila ang kanyang pana para sa isang malakas na pagpana. Sa huli, ang nakuha niyang marka ay mababa, at nang ipakita ito sa lahat, napahiya siya at bumulong na ang unfair daw na ipakita ang marka niya ng ganoon. Tinawag na ng kanilang guro ang pagsusulit at inanunsyo na bukas lalabas ang resulta, sinabing magpahinga na silang lahat hanggang bukas. Pagkatapos niyang palayasin ang klase, dumiretso siya sa tagapangalaga ng computer at agad na humingi ng replay ng pagsusulit ni Kim. Sinubukan kaagad kunin ng lalaki yon, pero medyo nahirapan. Isang pagkakataon ang mapagtanto niyang hindi pala na-save ang replay. Malinaw na hindi iyon nakakapugay sa guro. Kaya pagkatapos ng kaunting pagsisiyasat, natuklasan nila ang halatang katotohanan na si Kim mismo ang nag-blur ng video, na talaga namang nakapagdududa. Alam niya na kung magpapatuloy ang bata sa kanyang ginagawa, madali siyang makakaabot ng mahigit 2,000 puntos. Nang una, naisip niyang posibleng ang isa siya sa mga alagad ng Diablo na sumali sa akademya, kaya't mainam na tahimik na maghanda ng mga paraan para mapigilan siya. Tinanong siya ni Four Eyes kung dapat bang i-report sa punong guro ang pangyayari, pero napagpasyahan ng kanilang guro na magmasid muna ng kaunti dahil kung hindi sila agad makapagpakita ng matibay na ebidensya, iniisip niya na magtatago si Kim at lalong mahihirapan silang mahuli. Habang papalayo siya, hinuha ni Lee na kung ang kanilang kasama nga ay impostor, malalaman din nila ang kanyang tunay na pagkatao sa lalong madaling panahon. Samantala, sa cafeteria, ang ating bida kasama sina Hyunwoo at Yen ay umiinom ng kape. Mukhang nagtipon-tipon sila sa kafe para maunawaan ang napakanakalilitong booklet na nakuha nila habang umiinom ng kape. Sinabi ng ating bida kay Hyunwoo na ilabas ang kanyang student ID at tingnan ang mga puntos. Ipinaliwanag niya na ang mga numerong nakikita niya ay mga puntos na parang pera sa akademya. Dagdag pa niya na ang mga puntos ay maaaring makuha sa mga dungeon quests gaya ng nakasaad sa libro. At kahit magamit ito para bumili ng mga gamit o serbisyo,
Makakabili rin sila ng mga recording na mapapanood bago umalis ang estudyante sa silid, kasama na ang mga replay ng ibang estudyante. Habang ipinapakita niya ang replay ni Soman na binili niya gamit ang 100 puntos. Ang madaling pagkuha ng recording ng babaeng blue ang buhok ay nagpatulala kay Hyunwoo. Sabi ni Kim, dahil mataas ang puntos ni Hyunwoo, malamang mataas din ang presyo ng kanya, at yun nga ang nangyari. Habang gulat na gulat si Hyunwoo, nakakuha siya ng 300 puntos mula sa mga bumili ng replay niya sa silid. Agad na napagtanto ng kaibigan ni Kim na yun ay masama dahil maaaring pag-aralan siya ng ibang estudyante at matuklasan. Ang kahinaan niya, sinabi niya kay Hyunwoo na kahit nagkataon lang dahil sa espesyal na patakaran sa loob ng dungeon, malalaman din ng lahat na mahina ang kanyang core, pero dahil sa laki ng puntos na makukuha, sulit ang pagsusugal. Pagkatapos, ibinunyag ng ating bayani na may espesyal na training room kung saan siksik ang mana, kaya mas mabilis siyang makakapag-ensayo at lalakas. Napatalon si Hyunwoo sa gulat na may ganang lugar pala, pero sinabi ni Kim na huwag masyadong mag-excited dahil mahigpit ang mga kondisyon para makapasok. Agad na nahulaan ni Hyunwoo na malamang na napakalaki ng halaga, at nakumpirma nga niya na 500 puntos ang kailangan para sa 6 na oras lang. Hindi nagtagal, umaasa siyang mapagtanto ng kaibigan niya na kung araw-araw itong pupunta roon, mas lalo itong maghihirap kaysa sa mga pulubi sa kalye. Kaya tinanong ng kaibigan niya kung may ibang paraan, at masayang sinabi ng kaibigan namin na pwede silang bumili ng season pass, na ibinibigay lang sa mga top clubs, ibig sabihin kailangan nilang agawin ang pwesto sa isang tao tulad ni Mo Young-jun sa Swordsmanship Club, na mukhang imposibleng mangyari. Kaya agad na sumuko si Hyunwoo, pero sinabi ni Kim na kaya niya itong tulungan kapalit ng pabor. Nakangisi, sinabi nitong gusto nitong sumabak si Hyunwoo sa isang mapanganib na lugar kapag nakayanan na nito, at ipinaliwanag na mas delikado ito kumpara sa Mist Forest na pinuntahan lang nila. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma ni Hyunwoo na mayroon siyang diwa ng isang mandirigma, kaya't walang duda na tatanggapin niya ang alok. Nang marinig yun, sinabi ni Kim na magsikap siya ng husto, at ibibigay nito sa kanya ang season pass sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa workshop para gumawa ng isa pang palihim na pakikipag-usap. Sa loob, nakakita siya ng isang taong mahiyain at abala sa dilim na nagtanong kung ano ang pakay niya. Magalang na binati siya ng ating bida at sinabing gusto niyang sumali sa Magic Engineering Club, kaya tinanong siya ng lalaki kung bakit dumiretso siya sa workshop 4 na imbes na sa isa, at sinabi niya na ang mga tao mula sa workshop isa ang nagpadala sa kanya rito, na talaga namang nagpagalit sa nakatatanda. Ang lalaki agad, sinabihan siya ng kanyang nakatataas na sabihin na lang ang gusto niya at umalis na imbes na istorbohin ito. Pagtalikod nito, napansin ni Kim na may B-rank na kasanayan sa mahikal na pag-iinhinyero ang kanyang nakatataas at masayang kinopya ito ng walang pahintulot. Pagkatapos, tumingin-tingin siya, at nang mapadako ang mga mata niya rito, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kumuha siya ng makintab na asul na kubo at tinanong ang kanyang nakatataas kung may halaga ba ito. Sinabi ng lalaki na ito ay halos walang silbi dahil napakakomplikado nito kaya walang makakakopya, kaya tinanong siya ng binata kung pwede niya itong makuha at nagsabi na nahihiya siyang kunin ito ng libre, kaya nag-alok siyang palitan nito ng isang Catalyst Reagent kapalit, dahil kahit na ang gamit. Hindi naman kalaking bagay, kailangan talaga yan ng isang engineer. Gaya ng plano niya. Masayang ipinagpalit ito ng senior at sinabihang manahimik na lang tungkol sa kanilang maliit na pakikitungo, at nakangiting lumabas ang aking kasama habang pinagmamasdan ang lokoong nagdiriwang, iniisip na napalitan lang niya ang isang catalyst na may halagang 1,000 puntos para sa isang bagay na maituturing na basura. Bigla na lang may lumabas na optional quest para kay Kim, at mabilis niyang pinindot ang accept kahit na mahirap. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ang premyo sa mababang uri ng quest na yun ay ang S-rank item na tinatawag na Cube of Life. Bilang isang taong nakapagpalaki na ng 1,000 S-rank na karakter noon, pumunta siya sa Mana Training Room dahil alam niyang isang paraan para magawa ang gamit na hindi na dumadaan sa napakahaba at nakakainis na quest line. Gamit ang kanyang kakayahang magpalakas, amplification skill, para i-upgrade ang kanyang kinopyang B-rank Magic Engineering tungo sa S-rank, sinimulan niyang soulless yunan ang 10x10 Rubik's Cube sa loob lamang ng 60 segundo. Karaniwan ay 3 araw ang kailangan para masolusyonan ito, ngunit nagawa niyang makagawa ng malaking progreso sa loob lamang ng 1 minuto.
Pagkatapos noon, lubusan niyang inayos ang kanyang konsentrasyon at pinalakas ang kanyang kakayahan sa loob ng 1 oras na pagmumuni-muni, at paulit-ulit na sinundan ito ng 1 minutong pagsusosleyon sa Rubik's Cube nang walang tigil, dahil kailangan niyang makuha ang Cube of Life bago sumapit ang Biyernes para makasama sa isang napakahalagang okasyon. Kinabukasan sa klase, nagulat siya nang makitang maaga si Yain samantalang si Hyunwoo naman ay nakakagulat na late. Pero agad siyang na-distract nang biglaang pag-atake ni Yain gamit ang mga dinosaur cookies. Habang tulala ang aming bida sa masasarap na dinosaur cookies nito, dumating na rin si Hyunwoo at tinanong siya kung ano ang nangyari sa special training room. May malaking ngiti sa mukha, sinabi ni Hyunwoo na napakaganda ng nangyari at naniniwala siyang magkakaroon siya ng malaking pag-unlad agad. Nakarinig nun, nangako si Kim na bibili agad ng season pass. Samantalang si Yain naman ay sobrang nalungkot dahil tinawag na dinosaur ang mga adorable niyang bear cookies. Pagkatapos ay pumasok na ang kanilang homeroom teacher at inanunsyo na ang mga laban ay gaganapin sa arena simula ngayon, at ang takdang oras ay pahahabain sa 10 minutong buo, kaya dapat nilang gamitin ng mabuti ang bawat sandali. Ipinaliwanag din niya na ang bawat first year ay kailangang makatapos ng 3 laban sa loob ng 1 linggo, at malaki ang babawas sa kanilang puntos kung tatanggi silang lumahok. Nang marinig yun, si Kim ay tahimik na napangisi dahil sa pag-asam sa pangyayaring kanyang matagal nang inaabangan at naisip na panghuli na ang oras upang mahijitin ang iba. Tiningnan niya ang system panel at napansin ang isang subquest na nagpapataas ng gantimpala depende sa dami ng kanyang panalo pagkatapos ng 3 PvP matches. Dahil doon, alam niyang hindi siya pwedeng matalo ngayong pagkakataon at walang ibang pagpipilian kundi ang manalo. Sinabi niya kay Hyunwoo na sumama sa arena, pero bago pa siya makaalis, hinawakan ni Yain ang braso niya at binanggit na libre siya ngayon. Lahat ng nasa paligid ay nakatingin sa kanila, inaakala nilang mayroong magaganap na panliligaw, pero nabigo ang kanilang inaasahan nang malaman nilang pagsasanay lang pala ang pinag-usapan ng dalawa. Nang hapon, nang wala ng tao sa arena at nakikipagbiruan si Kim sa kaibigan niyang pula ang buhok na si Ji-hong, bigla itong pumasok at pinagtawanan siya dahil sa pagsuko sa laban kay MS Song. Tinawag nitong duwag si Kim kaya naman muling nag-init ang ulo ni Hyunwoo, pero kalmado siyang pinigilan ni Kim at hindi na pinagpatuloy ang gulo. Gayunpaman, wala sa plano ni Kim na maging madali sa lalaking pula ang buhok at sinimulan siyang pukawin sa pagsasabing pareho sila ng marka sa pagsusulit na pampaaralan. Lalong nagalit si Ji-hong at sumigaw dahil sa insulto ng pagkukumpara sa isang duwag. At para patunayan ang sarili, hinamon niya si Kim sa isang tunggalian. Walang pag-aatubili na tinanggap ito ni Kim, halatang nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari. Sumugod si Ji-hong na akala'y matatapos ang laban sa isang malakas na pag-atake, ngunit nauna si Kim at ginamit ang hummingbird spell, na agad siyang pumihil. Kinutya pa niya si Ji-hong dahil sa pagkauto ulit sa parehong patibong. Lalo na't napahiya siya kay Thunder Girl hindi pa kalayuan. Sabi ni Kim mas naaawa pa siya kay Song Chunhai at tinapos ang laban sa malinis na panalo, kahit natalo siya ng maayos. Ayaw tanggapin ng pulang buhok ang pagkatalo at nagpumilit na magkaiba ang resulta kung may second match. Pumayag si Kim at naglaro ulit, pero pareho lang ang resulta, at si Ji-hong ay mas lumala pa ang kalagayan. Hindi pa rin sumusuko, hinihikayat ulit siya ni Ji-hong, halatang determinado na baligtarin ang sitwasyon. Kahit kailangan pa ni Kim ng isang panalo para matapos ang kanyang misyon, kunwari ay pagod na pagod siya at humingi pa ng kapalit kung maglalaban pa sila ulit. Makipaglaban ulit. Ang kawawang lalaking pula ang buhok, desperadong makipaglaban muli, ay nagbigay ng gamot na gawa ng kanyang pamilya para lang pumayag si Kim sa muling paghaharap, ngunit natalo siya sa eksaktong parehong paraan. Sa pagkakataong ito, ang pagkatalo ang nagpakalma sa kanya at inamin ni Ji-hong ang pagkatalo. Humingi pa nga siya ng tawad sa mga masasakit niyang sinabi. Sinabi niya kay Kim na mali siya sa pagtawag dito ng duwag at nagkamali siya ng pagpapakahulugan, pero sinabi lang ni Kim na magkunwari siyang duwag muna. Kahit medyo kainahinala ang pakiusap, pumayag si Ji-hong nang hindi na nagpumilit pa. Nang makuha na niya ang 3 panalo, tiningnan ni Kim ang kanyang kaibigan at nalaman na nakakuha na rin si Hyunwoo ng 2 panalo. Sinabi ni Hyunwoo na may isa pa siyang laban at pinauuna na niya si Kim habang inaayos niya ang mga bagay-bagay. Pumunta naman si Kim sa silid na pagsasanay ng mana kung saan sinimulan niyang turuan si Yain,
Matiyag ang tinuturuan siya ng mga batayan ng magic bullets at tinutulungang lumakas. Mabilis matuto ang dalaga, at ang bilis niya ng pag-unawa ay nagpabilib kay Kim. Nagpatuloy ang pagsasanay nila hanggang sa oras na lumaban na si Yane, at pumasok siya sa laban niya laban sa isang lalaking may berdeng buhok na nagngangalang Kwak Ji Cheol. Sinubukan ng lalaki na maging matalino sa pamamagitan ng paggamit ng paligid para magtago, pero ngumiti lang si Yane at madaling nadaig siya. Isang alambre, sinisiguro ang madali at malinis na panalo. Nang gabing yun, binabalikan ng guro ang mga replay ng laban at may napansin siyang kakaiba. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang laban ni Yane at nagsimulang magtaka kung paano kaya gumaling ng ganun kabilis sa loob lamang ng 2 araw. Doon niya naisip na naalala niya ang pagkarinig niya na si Kim ang nagturo dito, at naging malinaw sa kanya na may ginawang malalaking pagkilos ulit si Kim. Kinilabutan ang guro at nagsimulang mag-isip kung sino nga ba talaga ang misteryosong batang ito. Samantala, si Kim naman ay nasa ibang lugar, nakapokus sa cube, at natapos na niyang gawin ang Cube of Life, na nagpapataas ng ang bisa ng anumang mga nakatagong gamit na may buhay ay nadagdagan ng 1.3 beses. Pakiramdam niya ay napakaswerte dahil sa kanyang pagsusumikap at matinding pagninilay na nakapagpataas sa kanyang ranggo tungo sa D, kaya't ang pag-ubos ng mana mula sa mga kasanayan ay hindi na gaanong masakit. Dahil handa na ang lahat ng kanyang paghahanda, tiwala ang ating bayani habang naghahanda na ipakilala ang kanyang bagong imbensyon. Papunta siya sa klase nang makasalubong niya si Nari sa parke ng mga druid. At gaya ng kanyang plano, lahat ng hayop tulad ng kanyang pusa ay napakasensitibo sa enerhiyang buhay, kaya't agad na naaakit ng kubo si Tiger Kitty. At pagkatapos ay tumalon nito mismo sa kakaibang bagay na yun at nanatili roon. Humingi ng paumanhin si Nari dahil sa sobrang pagiging kulit ng kanyang pusa at magalang na hiniling na lumabas ito. Ngunit bilang isang druid, naramdaman niya agad ang masaganang enerhiya ng buhay na nagmumula sa kakaibang imbensyon nito. Doon din, sinabi ni Kim na kailangan na niyang umalis, kaya sana ay makuha na niya ang kanyang pusa na masyadong malapit sa kanya. Dahil sa pagkausisa sa mahiwagang kubo, tinanong ni Nari kung siya ba ay mula sa klase 3. At pagkatapos noon ay umalis na rin siya habang patuloy na humihingi ng paumanhin, na nagresulta sa matagumpay na pagtatapos ng tahimik na misyon ni Kim. Para makuha ang atensyon ng Nature Club at makuha ang napakahalagang season pass. Pagkatapos, lubos siyang naghanda para sa kanyang matagal nang inaasam na pangunahing pangyayari. Mamaya sa klase, ang guro ay nagbabasa ng isang nakakabagot na lecture, pero siya ay masigasig na naghintay ng 1 minuto na lang hanggang sa magsimula ang pangyayari. Pagkatapos ng klase, ang mga estudyante ay nagsimulang magpahinga at mag-usap-usap, nang biglang isang matingkad na pulang aura ang lumiwanag at isang umiikot na globo ang lumitaw mula sa wala. Kumulog mula sa mahiwagang globo at tumama sa bawat estudyante sa silid, pero ang kanilang pagkatakot ay sandali lamang dahil nawala ito ng kasing bilis ng paglitaw nito. Nung una, akala nila ay walang nangyari. Pero habang nagsisimula silang nakitang nakaprint ang mga numero sa noo ng bawat isa, agad na nakilala ng ating bayani ito bilang ang biglaang inspection na kilala bilang band wave. Gumagamit ito ng kakaibang mahika sa science fiction para makita kung may mga hindi angkop na laruan o iligal na gamit ang mga estudyante sa kanilang mga dala at tinatago ang mga ito. Nagulat talaga ang ating bayani sa nakakakilabot na tunog nito. Samantalang sina Yane at Hyunwoo ay nanatiling kalmado na parang walang nangyari. Tiningnan niya ang isang lalaking nagpapanik habang tinitingnan ang kanyang mga dala, at kalmadong nilapitan ito para tanungin kung sinabi ba ng presidente ng club niya na may inspection ngayong araw. Gayunpaman, sumigaw ang lalaki na wala naman siyang anumang iligal, pero ang dala niya ay mga bagay na hindi dapat makita kanino man. Kaya, ang ating binata ay nag-alok ng tulong. Nagdududa siya kung kaya ni Kim, pero nang makuha ni Kim ang gamit, nagmakaawa ito at nangakong gagawin ang lahat kapalit ng tulong. Pagkarinig niyon, kalmadong ipinaliwanag ng binata na may utang na loob na ito sa kanya, na agad namang tinanggap ng lalaki. Sinabihan ni Kim na ilagay sa kubo ang mga bawal na gamit nito, na kinagulat ng lalaki kung ligtas nga ba yun. Nagtatago silang dalawa sa ilalim ng mesa na tila 2 taong may tinatago, sinabihan pa siya ng binata na kunin na lang o hayaan na lang niya. Nang marinig ang papalapit na mga yapak, nagpanik siya at dali-daling itinago ang lahat ng kanyang ipinagbabawal na gamit sa loob ng Cube of Life nang walang ibang salita.
Bigla na lang sumulpot si Chunhee at sumigaw sa lahat ng masasamang tao na manatili kung nasaan sila. Agad niyang napansin ang mga batang nagtatago sa ilalim ng mesa at tinanong kung ano ang tinatago nila. Pero ang ating bayani ay kalmadong tumayo at sumagot na nag-uusap lang silang magkakaibigan, at wala siyang pakialam. Ang lalaking may numero sa noo ay sumang-ayon, at iginiit na wala silang ginagawang masama. Pero sinabihan siya ni Chunhee na ilabas ang anumang kaina-hinalang gamit na dala niya. Pagkatapos ay hinarap niya si Kim at sinabihan siyang ilabas din ang anumang itinatago niya, dahil hindi nagsisinungaling ang orb, at siya ay nabigla nang hindi ito gumanti. Nangangapa, nakatitig siya habang si Kim ay nagpaalam at naglakad palayo, nakadarama ng kasiyahan dahil nagawa niyang makuha ang Cube of Light sakto para sa Biyernes, dahil ang pagpapakita ng gamit ng tanging bagay na makakapasa sa bandwave ay magbibigay sa kanya ng malaking kapangyarihan sa pakikipag-usap. Pagkatapos ng klase, naglakad siya pabalik sa pasilyo kasama ang lalaki, na hindi mapigil ang magpasalamat ng paulit-ulit dahil marahil ay wala na sana siyang buhay kung nahuli siyang may dala ng mga masamang gamit niya. Nakangisi, walang pakialam na pinaalalahanan siya ni Kim na hindi pa niya gagawin niya ito ng libre. Sinabihan ng ating binata ang lalaki na pumunta agad sa presidente ng club nila para makuha ang mga gamit, at kinabahan ang lalaki sabay amin na matagal na pala siyang gustong makita nito. Kasi, ang Thieves Guild ang nagdadala ng lahat ng iligal na gamit sa buong Dragon Slayer Academy, at sa mismong pinto, nakita ng ating binata ang lalaking walang kam-alay-malay na bumati sa amo niya, pero sinipa siya nito sa mukha dahil pinagtrabaho siya nito sa araw na wala siyang pasok. Sinimulan siyang bugbugin ng babae, sinabing sinayang daw nito ang kanyang mahalagang libreng oras. Habang pinapalo siya nito ng husto, binati ni Kim ang babae para ipaalala na nandoon pa rin siya. At agad na kumalma ang babae at nagpakilala bilang si G.Y. Yuyong, presidente ng Thieves Club. Dali-dali siyang nagseryoso at ipinag-utos na ipakita ang bagay na sinasabing kayang lampasan ang bandwave system. Nang makalapit at makita ang Cube of Life, hindi siya makapaniwala na totoo ito gaya ng mga narinig niyang balita, at aminadong gustong-gusto na niyang agawin yun para sa sarili. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng ating bida na madadakip agad siya dahil ang lahat ng Magitech item ay may anti-theft feature, kaya naman namangha siya na Magitech pala yun. Nang marinig yun, nawala ang labis niyang pagka-excite, at sumandal siya, tanong kung ano ba talaga ang habol ng ating bayani. Habang sinasabi rin na wala silang gaanong maya-alok ngayon dahil medyo bankrupt ang club. Pero tinitiyak niya rito na hindi siya hihingi ng anumang hindi nila kaya, at saka magalang na humihiling na siya mismo ang ihatid nito sa kanilang pansamantalang imbakan sa ilalim ng lupa para sa isang pribadong usapan. Biglang sumimangot ang babae, at pinanliitan siya ng mata. Tinatanong kung seryoso ba ito, dahil ang pansamantalang imbakan ay doon itinatapon ang lahat ng nakumpiskang iligal na gamit pagkatapos mahuli ng banda. Paliwanag niya na karaniwan na itong sinusuri ng mga superior sa loob ng isang linggo, pagkatapos nito ay biglang nawawala na parang bula sa lugar na walang nakakaalam. Pero ang ating binata ay kalmadong nagsasabi na alam niyang ang presidente mismo ay pupunta roon sa loob ng 1 o 2 araw, kaya tinanong siya nito kung isa siyang tauhan ng komite sa disiplina. Nagkibit balikat siya at sinabi nitong wala siyang kinalaman sa mga mayayabang na yon. Sa katunayan, hindi sila magkasundo. Pagkarinig noon, sinabi ng babae na kahit nagpapasalamat siya sa tulong kanina, ang hiling niya ngayon ay hindi madaling matutupad ng walang problema. Bigla siyang sinurpresa ng binata nang sabihin nitong alam na niya na ang pansamantalang imbakan ay binabantayan araw at gabi ng mga miyembro ng komite sa disiplina, at habang mahirap na ang pagpasok, halos imposibleng makalabas pagkatapos ng trabaho. Kaya nga siya nag-aalok ng isang magandang kasunduan, tutulungan lang siya nito sa pagtakas, kapalit ang Cube of Life. Nag-iisip ang presidente, na pagtatanto ang pakinabang nito para sa Thieves Club, ang makapagtago ng mahalagang gamit sa loob ng mahiwagang kabong hindi matutuntun kahit ng bandwave. Habang nag-iisip ito, nagkatinginan sila, at binigyan pa siya ng isang huling pagkakataon na tanggapin ang alok bago tuluyang mawala. Mula sa kinatatayuan nila kung saan magsisimula ang lihim na operasyon, nagtipon na ang mga magnanakaw. Bago gumawa ng anumang matinding hakbang, unang binilang ni Leader Dang G.Y. Yuyang ang lahat, sinisigurong kompleto ang mga miyembro. Nakuha niya ang bilang ng lahat, pero nagtaka ang kanyang mga magnanakaw dahil sa pagdagdag ng isang hindi kilalang baguhan.
Walang gaanong detalye ang ibinigay ni GYU Yang sa kanyang mga miyembro, sinabi lang niya na tutulong ang bata. Siyempre, nagduda ang mga veterano sa grupo dahil sa bata. Mapanganib na nga ang trabaho, baka lalo pang magulo dahil sa baguhan. Si Davon, ang tech girl ng grupo, at ang suporta mula sa labas ay nagpatunay na tapos na ang mga paghahanda. Bilang huling paalala, binalaan ni Leader GYU Yang si Kim Ho na umiwas sa pagtayo. Lalabas sa lahat ng paraan. Pagkapasok nila, ang prioridad ay ang pagkuha ng mga bihirang maliliit na bagay. Gamit ang kapangyarihan ng anino sa kanilang mga binti, sumugod ang Thieves Club. Ang teknik ay tinawag na Silent Steps, isang kapaki-pakinabang na B-rank na teknik sa paggalaw. Mula nang magawa ang Life Cube, nakahinga si Kim Ho at napalitan ang Magic Engineering sa kanyang skill slot ng isang mahalagang skill sa pagtatago. Kailangan lang makita ang paggamit ng club sa teknik. Samantala, ang nag-iisang gwardya sa pasukan ay lubos na walang kaalam-alam sa mangyayari. Bigla na lamang siyang nakakita ng kakaibang mga paru-paro na lumilipad sa paligid niya. Nang mapaisip siyang may kakaiba, sumabog na ang mga paru-paro. Nagiging isang pangharang na substansya sa pamamagitan ng palihim na paglipad. Ito ay naging perpektong panali at pangpigil sa mga dihanda na gwardya nang hindi nagdudulot ng matinding pinsala. Sa lumang gusaling ito, ang ikatlong palapag ay palihim na nagtatago ng napakaraming nakumpiskang kayamanan. Likas na lamang na naglagay ang mga awtoridad ng napakaraming anteng-anteng panseguridad sa paligid ng lugar. Matapos lampasan ang ilang bilang ng mga bitag, ang grupo ay napansin ng isang nagpapatrulyang gwardya sa loob. Sinubukan ng nagpapatrolya na itaas ang kanyang tungkod, ngunit agad na natali at napigilan ng kambal na magnanakaw. Pagkatapos, nakaharap pa sila sa mas maraming gwardya, at ang grupo ay mabilis at mahusay na nakitungo sa mga tauhan ng seguridad nang walang labis na nagdudugo. Nakarating din sila sa huling sulok na papunta sa pansamantalang imbakan. Bago pasukin ang pinakaimbak, kinuha ni Dang GYU Yang ang isang artifact para sa huling pagsuri. Sa pamamagitan ng isang mahiwagang salamin, nakakita siya ng isang nakakainis na goblin na nagbabantay sa pinto ng imbakan. Ikatlong taon na itong matigas ang ulo at may hawak na A-rank na palakol na tinatawag na Hell Cleaver. Para sa isang magnanakaw na tulad ni GYU Yang, ito ang pinakamasamang posibleng kalaban. Mukhang kailangan ng tumulong si Kim Ho ngayong gabi. Lumingon siya sa babaeng leader at tinanong kung may shadow dream ba ito sa kanyang mga kakayahan. Ilang tao lang ang nakakaalam ng teknik na yon. Pero wala ng oras para ipaliwanag kung paano nalaman ni Kim Ho. Matapos makatanggap ng kumpirmasyon, bahagya siyang hinawakan at ginamit ang Amplify para itaas ang C-rank na Shadow Dream papuntang A-rank. Nawawalan na sila ng oras, kaya wala ng panahon para mag-ulat. Gumamit si GYU Yang ng Shadow Dream at lumikha ng mas maraming paru-paro kaysa sa buong buhay niya. Mabilis na nagsilapit ang mga lilang paru-paro sa lalaking may hawak ng palakol. Parang isang mabangis na hayop, sinimulan nitong iwagayway ang malaking sandata nito para mapatay ang maliliit na insekto. Siyempre, hindi iyon gumana. Pagkalapit lang ng isang paru-paro para sumabog, nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Isang hampas lang, nawala na ang malaking hadlang. Mukhang handa ng magpakpak na paru-paro. May dahilan kung bakit A-rank ang mga A-rank na kakayahan. Ipinagpaliban ni GYU Yang ang pag-uusap sa Freshie tungkol sa mga kalokohang ito pagkatapos ng misyon. Dahil wala ng bantay, nagsimula ng mang-alap ng kayamanan ang mga magnanakaw. Habang abala sila sa paghahanap ng mamahaling gamit, nag-shopping naman si Kim Ho ng mga personal na gamit. Karamihan sa mga ipinagbabawal sa akademya ay mga bagay na may mapanganib na epekto. Kung nakakasira ito ng katawan o isipan, ipagbabawal ito. Ngayong gabi, mga ipinagbabawal na gamit na may elemento ang target ni Kim Ho. Mga parusa, tulad ng batong ito na nagdudulot ng pananamlay. Gamit ang kanyang S-rank na resistensya sa elemento, ang mga gamit na ito ay halos walang kapintasan. Makalipas ang ilang minutong maingat na paghahanap, sa wakas ay nasiyahan siya sa kanyang nakuha. Dahil mayroon pa silang kaunting oras, maaari na rin siyang maghanap ng mga aklat ng kasanayan. Ang mga kasanayan na may malalakas na parusa sa elemento ay kadalasang malalakas naman. Habang binabasa ang isang tambak na aklat ng kasanayan, may isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin. Isang umuusok na aklat na may napakalakas na init.
Dahil kulang si Kim Ho sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang grimoire na ito na naglalarawan ng isang apoy. Ang kanyang kamao ay isang malaking tulong. Habang inaayos ng grupo ang mga nakalap, may mga hindi inaasahang bisita na dumating. Dumating ang presidente ng Student Council ng Dragon Slayer Academy, si Song Chun-ki, at ang miyembro ng komite sa disiplina sa ikalawang taon, si Gwak Song-jae, para kumplikahin ang mga bagay-bagay. Hindi naman nag-alala si Deng Ji-Yuyang. Mas naiinis pa siya. Mukhang mali ang napiling gabi nila para gawin ang operasyon na ito. Ayaw man lang silang pakinggan ng presidente ng Student Council at agad na humiling ng pagsuko at payapang pagpunta sa silid ng disiplina. Lalong lalala ang sitwasyon para sa mga magnanakaw kung magtatagal pa ang operasyon. Dahil doon, kinuha ni Ji-Yuyang ang isa sa kanilang mga pangyayari at sumigaw sa kanyang mga tauhan na magsipaghiwa-hiwalay at tumakas. May itinapon siya sa lupa, lumikha ng isang aninong kanlungan na nagtatago sa mga kasamahan sa loob ng ilang minuto. Siyempre, sapat na yon upang makatakas. Kinuha ni Gwak Song-jae ang kanyang kristal panghula at dali-daling tinunton ang mga magnanakaw na naiwan pa sa loob ng gusali. Matapos ipaalam sa buong security team, ang paglabas sa lumang gusali ay naging napakahirap. Habang palabas si Kim Ho, napigilan siya ng isang malaking batong gamulong papalapit sa kanya. Mabuti na lang at maagap siya kaya naiwasan ang bato. Kalmadong lumabas si Gwak Song-jae sa sulok. Pinupuri si Kim Ho dahil sa pag-iwas niya sa isang napakagaling na pag-atake. Si Song-jae ay updated sa kanyang mga takdang aralin. Kilala niya ang karamihan sa mga miyembro ng grupo ng mga magnanakaw, pero ang batang ito na may itim na buhok ay lubos na estranghero sa kanya. Freshman kaya? Hindi man lang sumagot si Kim Ho. Matalino siyang itago ang boses niya sa harap ng mga awtoridad, at nirerespeto iyon ni Gwak Song-jae. Kung hindi siya magsasalita, ibig sabihin ay wala sa plano ang pagsuko. Sa paligid, may mga matutulis na bato na sumusubok na pahirapan si Kim Ho. Nang makalapit na siya, tinawag niya ang isang dekuryenteng ibon. Kinusat ni Gwak Song-jae ang kanyang dila at tinawag ang bato. Mga kanya na hawak ng mga ugat ng puno. Nagpaulan siya ng mga bala ng kanya na umaasang mapaparalisa ang magnanakaw, ngunit ang kalibre ay matiwasay na lumutang sa paligid ng mga bala. Hindi pa nakakakita ang nerd na ito ng ganito kagaling na pag-iwas ng ibon sa buong buhay niya. Kung hindi siya nakapaglagay ng protection kanina, tapos na siya. Habang bumabawi siya sa gulat, tumakbo ang freshman na magnanakaw na tahimik ang mga yapak. Sa kasamaang palad para kay Kim Ho, napilitan siyang dumaan sa tanging daan palabas, at ang daang yun ay puno ng bitag na gawa sa higit pang mga kanya na bato. Pinutok ni Gwak Song-jae ang isa pang sunod-sunod na pagpapaulan ng bala, tila determinado na gawing aral ang freshman na ito. Wala pang nakakaiwas sa mga nakahandang pag-atake niya at nakaligtas siya. Habang titingnan na sana niya ang mga nangyari, nagsimulang pawisan si Song-jae dahil sa sobrang init ng paligid sa pasilyo. Ang huli niyang nakita ay ang magnanakaw na ang kamao ay parang naglalagablab na apoy mula sa impyerno. Naramdaman niya ang presyon habang nasasaksihan ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan, kaya't ibinuhos ni Song-jae ang lahat ng kanyang mana sa paggawa ng isang matibay na 3 pader na gawa sa dugo. Ngunit ang depensang yun ay parang manipis na papel lamang laban sa nag-aapoy na suntok ni Kim Ho. Ginamit ni Kim Ho ang kanyang Inferno Fist na may nakamamanghang kasanayan, tinagos nito ang pader at natamba si Song-jae. Swerte siyang nakaligtas ngayong beses, ngunit ang pagkontrol sa isang ipinagbabawal na. Mas mahirap pala ang paggamit ng kakayahan niya kaysa inaakala. Ang pagkontrol ng antas ng kapangyarihan ay lalong mahirap. Mabuti na lang at nakapigil siya ng sapat para maiwasan ang malubhang pinsala sa kawawang tao. Marahil hindi makikialam ang paaralan, pero ang Emerald Magic Tower at ang komite sa disiplina ay hindi magiging tahimik. Sisikap ng mga tsismoso na matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Kim Ho. Pero wala silang makikita, bigla na lang, palapit ng palapit ang mga yapak ng mga taong naaakit ng kaguluhan. Senadoryas na yun para makatakas si Kim Ho. Habang tahimik siyang umaalis sa lugar ng pag-aaway, dumating ang mga estudyanteng taga-disiplina. Kinabukasan, may ilang mga tao ang dinala sa silid ng katotohanan ng komite sa disiplina ng mag-aaral. Nakaupo sa upuang pinag-uusapan, si Dang Ji-Yuyang ay nagpakita ng matinding pagtatanggol sa sarili habang nag-iingit-ingit ng kawalang sala.
Matagal na siyang nasa ilalim ng pangangasiwa kaya napagod niya ang pangulo ng konseho ng mag-aaral at nakaalis sa silid. Si Punong O Sehun ng komite sa disiplina ang humalili sa pag-uusisa at gumamit ng mahinahong paraan. Kalmado niyang ibinigay ang talaan ng mga pansamantalang iniingatang gamit kay GYU Yang, at masayang sinuri ito ni GYU Yang. Tahimik niyang pinasalamatan si Kim Ho sa pagtulong. Pahina ng pahina, maliit ngunit mahahalagang gamit ang nakita niyang ninakaw ng kanyang club. Alam ng punong komite at ng iba pa kung sino ang may sala, pero hindi nila alam kung paano. Ginagamit para itago ang mga gamit, ni wala silang matibay na ebidensya. Gaya ng dati, mariin na itinanggi ni GYU Yang ang mga paratang. Kung siya ang magsisisi sa kasong walang matibay na ebidensya, hindi naman ito magiging matagumpay. Sa ngayon, mahina lang ang maibibigay na disiplina ng hepe sa pangunahing may sala. Pagkalabas niya sa kwarto ng katotohanan, nakasalubong niya ang ibang miyembro ng komite sa disiplina. Nang bilangin niya ang mga nasa loob ng silid, kulang sila ng isang pangunahing miyembro. Ang pagiging kampante niya ay nakapag-inis kay Song Chun-hai. Iniisip niyang ang mastermind ay nagkukunwaring tanga. Umabot na sa sukdulan ang kanyang inis, at nagalit si Chun-hai dahil sa paggamit ng isa sa mga magnanakaw ng isang bagay na mapanganib na gaya ng suntok inferno para maipadala si Senior Guak Song-jae sa infirmary. Sa totoo lang, wala masyadong alam si GYU Yang sa sinasabi ng babae, pero kung siya ang tatanungin, iisang tao lang sa operasyon na yun ang may kakayahang gumamit ng bawal na paraan. Pagkatapos ng pagtatanong, dumiretso ang leader ng club sa club at tiningnan ang kamay ni Kim Ho. Nakakagulat, mukhang maayos naman ito, walang kahit anong paso. Hindi na nagtago si Kim Ho na siya ang may pananagutan sa pagkakaospital ng isang lalaki. Kalimutan na natin ang makapalang salamin na yun, panahon na para tingnan ang mga nakuha nila. Tinitingnan ang napakaraming kayamanan na ligtas na nakalagak sa Life Cube. Tumamlay si GYU Yang sa tuwa. Hindi pa siya nakakakita ng sabaw na may ganito kagagandang kulay. Sa saganang ani na ito, maituturing ng natupad ang usapan. Habang papaalis na si Kim Ho, pinigilan siya ni GYU Yang at formal na inanyayahan sa kanilang grupo. Nangako siyang aalagaan ang baguhan kung papayag ito. Kagabi niya nakita ang kayabangan at kasakiman. Para sa kanya, ang batang ito ang perpektong halimbawa ng isang magnanakaw. Parang insulto man, papuri ito mula sa kanya. Anuman, tumanggi si Kim Ho sa alok. Naisip niya na may gusto lang sa kanya ang babae dahil na rin sa Life Cube. May balak na siyang ibenta ang bagay na yon. Higit sa lahat, kailangan niya ng 4 na season pass sa espesyal na silid para sa pagsasanay. Bukod pa rito, ang immunity sa Bandwave ay bonus lang. Ang tunay na lakas ng Cube ay ang pangunahing kakayahan nito. Nangako siyang ipakikita ang detalye ng gamit kapalit ng isang maliit na pabor. Gusto lang ni Kim Ho na maghasik ng mga binhi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe sa pinuno ng Magitech Club. Balitang may isang freshman na nakakumpleto ng 10x10x10 cube. Pumayag si GYU Yang at namangha ng mabasa kung ano talaga ang Life Cube, ang pagpaparami ng epekto ng mga nakaimbak na life item ng 1.3 beses. May mga grupo na kahit anong presyo, mabibili ang anumang sira-sira. Bago siya tuluyang mga dahon, seryoso si GYU Yang na hinikayat si Kim Ho na pag-isipan ang kanyang imbitasyon kahit wala ang kubo sa usapan. Pinahalagahan niya ang lahat ng maitutulong ni Kim Ho. Kaya, nangako itong pag-iisipan nito. Lumipas ang isang weekend, at ang ilang araw na katahimikan ay nakapagpakalma ng konti sa disciplinary committee. Ngayon, papunta si Kim Ho sa klase kasama ang palaging antok na si So Ye-in. Lunes ng umaga pa lang, para na siyang zombie kung maglakad. Habang papalapit sila sa kanilang susunod na klase, lalong tumibay ang kutob ni Kim Ho na may sumusunod sa kanila, mga bata mula sa Emerald Magic Tower o sa Nature Club. Wala naman siyang pakialam kung mang-usisa sila, pero ang pagpigil sa problema. Mas mainam na pigilan pa ito sa simula. Kaya, pinayagan muna niya si Ye-in na pumasok sa klase habang inaayos niya ang ilang problema. Tahimik na pumayag si So Ye-in, pero napansin din niya ang 2 taong palihim na nagmamasid. Lumingon si Kim Ho at hinarap ang dalawa. Nabigla ang babae, at ang lalaki naman ay mayabang na natuwa dahil inunahan na siya ni Kim Ho. Mayabang nitong sinabing siya ay isang mage mula sa Emerald Magic Tower. Mas magalang naman ang pakikipag-usap ng babaeng bughaw ang buhok,
Formal siyang nag-anyaya kay Kim Ho na makipagkita sa kanilang leader. Siyempre, mariin niyang tinanggihan ang imbitasyon. Kung may kailangan ng leader ng tower, mula sa kanya, ang leader mismo ang maaaring pumunta imbes na magpadala ng mga tauhan. Natuwa ang bata na hindi pumayag si Kim Ho. Pagkasuot ng guwantes, kanina pa siya nangangati na manakit ng tao sa mensahe. Sa bagay na yan, sang-ayon si Kim Ho. Bago pa man matapos magsalita ang daga, nagpadala si Kim Ho ng isang mabilis na pag-atake. Pagkatapos noon, tuluyan itong naparalisa ang berdeng daga, dahilan upang ito'y mapagsasayaw ng di mapigilan. Pinanood ni Miss Rat ang kanyang kasama na nanginginig sa lupa, hindi alam ang gagawin. Kung away ang gusto nila, laging handa si Kim Ho. Alam niyang hindi siya makakapantay sa isang taong kasing desisyon ng lalaking ito. Humingi ng tawad si Miss Rat dahil sa paglikha ng gulo. Hinuhusgahan sa kilos ng hummingbird, nahalata niyang bihasa sa pakikipaglaban ng lalaking si Kim Ho. Humingi siya ng tawad at lumingon ito. Isa man lang sa mga daga ang may sapat na katalinuhan para tumigil. Naniniwala si Miss Daga na kasinungalingan lamang ang mga bulong-bulungan na duwag si Kim Ho. Samantala, si Mr. Daga naman ay naniniwalang sadyang swerte lang si Ho sa isang suntok. Nagbabalak na siyang maghayganti nang biglang may hindi inaasahang pangyayari ang naganap at tinamaan siya sa batok. Dali-daling inilibot ni Miss Daga ang paningin, natatakot sa hindi nakikitang Mama Meryl na posibleng nagkukubli sa anumang lugar. Sinubukan niyang maging magalang at matalino, pero nadamay si Miss Daga at tinamaan din sa ulo. Ang Esmeralda neutralized ang mga kinatawa ng Magic Tower. Sa klase, tinalakay ng instructor kung paano dinisenyo ang mga dungeon para maubos ang lakas ng papasok. Ang pagkaubusan ng resources sa loob ay katumbas ng pagkabigo. Nakakagulat na mas huli pumasok si Koyen kay Kim Ho. Marahil dahil abala siya sa labas. Panghuli, inihayag ng instructor na ang susunod nilang raid test ay time attack format. Maaaring subukan ng paulit-ulit ang surface level dungeon sa practice mode, pero iisang pagkakataon lang sa totoong pagsusulit. Para sa time attack, kailangan nilang mahanap at mapuksa ang totem sa loob ng 5 minuto para pumasa. Pinapayuhan ng mga estudyante na magsanay. Ang pinaka-epektibong ruta nila bago magsimula ang live raid. Dahil ito ay isang duo challenge, agad na sumama si Shin Byung-chul sa nakakuha ng pinakamataas na marka sa huling exam, si Go Bayen-woo. Pinayagan ni Kim Ho ang lalaki na makipagpares sa isa pa nilang kaibigan. Mukhang napagdesisyonan na ang partner niya nang ipahayag ng instructor. Kumapit si Koyen sa manggas niya habang sinasabing magkapares na sila. Habang akala mo tapos na ang pagsaway kina Miss at Mr. Rat, ililipat natin ang atensyon sa Emerald Magic Tower. Isang taong mahinahon ng ugali na may kapangyarihang kontrolin ang mga puno ang naglalabas ng galit at pagkadismaya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang kapatid, isang opisyal ng disiplina, ay binugbog ng isang magnanakaw nga pala. Nang ibabaw ang pagpipigil ni Smoothhead, binitawan si Mr. Rat bago pa lumala ang sitwasyon. Nakaupo sa kanyang kahoy na trono, di naramdam ni Smoothhead ang masamang kutob niya. Plano ng presidente ng Emerald Magic Tower na si Mok Jung-hwa na makipagkita sa kilalang si Kim Ho sa payo ng presidente ng Nature Club, si Ha Soo-yeon. Nasa bingit na ng pagbagsak ang reputasyon ng tore. Marahil ay magkakaroon sila ng kaunting pag-asa kung makuha nila ang kakaibang kabong yun. Plano ni Jung-hwa na kunin yun bilang kabayaran sa pang-iinsulto kay Emerald. Nang marinig ang plano ng amo, nagsalita si Mr. Rat nang walang pahintulot at nagboluntaryong magtungo ulit para mapanumbalik ang kanyang reputasyon. Iginiit niyang nagkataon lang ang kanyang kapabayaan. Sa unang pagkakataon, handa si Jung-hwa na bigyan siya ng pagkakataong magbago, pero ang pagkabigo ay magdudulot ng pagkakatanggal sa club. Kahit na ganoon kalaki ang nakataya, kumpiyansang tinanggap ni Mr. Rat ang misyon. Para sa kaligtasan, pumayag si Mok Jung-hwa na pahiramin si Mr. Rat ng golem para makatulong sa pagpigil sa mahiwagang freshman na yun. Habang may mga plano na nagaganap sa Emerald Tower, ang ating binata ay tumatakbo sa Goblin Swamp kasama si So Ye-in. Ito ang kanilang unang pagsasanay, isang pagsubok lamang para makakuha ng magandang pakiramdam sa time attack trial. Para makuha ang pinakamataas na gantimpala sa solo at duo dungeons, binigyan ng sistema si Kim Ho. Nasa ilalim ng 1 minuto para tapusin ang 2 pagsusulit.
Ang solo dungeon ay hindi magiging problema dahil kaya niyang ibigay ang lahat doon. Ang duo assessment ay medyo mahirap. Kung tuturuan niya si Soyein ng paraan sa map unong goblin na itong latian, ang mabilis na pagtatapos ay magiging madali. Gayunpaman, ang pagbibigay sa kanya ng paraan ay hindi makakatulong sa kanyang natural na pag-unlad. Mas makakabuti sa kanya ang pagsasanay ng kanyang sariling mga galaw at ruta. Ilang minutong pagtakbo at pakikipaglaban mamaya, ang dalawa ay sa wakas ay nakarating sa lungga ng mga goblin sa baha, ang boss ng latian. Bago makipaglaban, tinanong ni Kim Ho ang kanyang kapareha kung gusto niyang umiwas o agad na sumugod. Ang pagkatalo sa boss ay magbibigay ng 120 puntos na bonus sa grupo. Gamit ang ganoong masarap na gantimpala ang nakalaan, paano ba naman hindi susugal para sa pagtatapos? Nakuha ni Kim Ho ang pinakaangkop na posisyon para suportahan ang DPS ni Ye-in gamit ang kontrol na ibinibigay ng Hummingbird. Sayang nga lang, ang boss monster ay hindi ganoon kabobo para seluhin ang halatang pag-atake gamit ang katawan nito. Gayunpaman, naaga ang atensyon ng Flood Goblin, kaya naging malaya si Ye-in para sa isang malinis na putok gamit ang kanyang ripple. Pagkakuha niya ng gatilyo, tinamaan niya ang likod ng bungo ng goblin. Ang magic bullet niya ay wala gaanong pinsala para makatagos at makapatay sa isang putok lang. Kung mayroon man, lalo lang itong nagpagalit at nagpalito sa boss. Habang nagwawala at naghahampas ng espada, inilipat ng Flood Goblin ang kanyang atensyon sa sniper. Sa sobrang lapit, saklaw, ang bentaha ng ripple ay tuluyang nawawala. Kahit na ganoon, si Soyein ay hindi nagpanik kahit isang segundo. Kalmado niyang itinaas ang kanyang paningin at nagpaputok. Bahagi ng kanyang kumpiyansa ay nagmumula sa kanyang tiwala kay Kim Ho, na laging gumagawa ng tamang hakbang sa tamang oras. Gamit ang amplify sa kanyang sarili, ang ranggo ni Hummingbird ay tumaas mula ranggo E papuntang C sa limitadong oras. Dahil dito, ang ibon ay lumaki at naging mas malinaw. Mas mataas ang boltahe nito, at mas malakas ang nakaka-paralyze nitong epekto. Gamit ang isang goblin na tuluyang natigilan sa kanyang paningin, naghanda si Ye-in ng isang tumpak na pagbaril sa layong 5 metro. Ang pagsasanay, ang takbo ay isang tagumpay. Dagdag ang puntos nila sa pagkatalo ng mga kalaban, natitirang oras, at bonus sa pagkumpleto, ang magkapareha ay nakakuha ng 649 na puntos. Malaki ang ipinagbawas nila sa kanilang pinakamabilis na oras mula sa unang pagsubok nila, at mayroon pang pagkukulang na mapapaunlad. Bago ulitin, tinanong ni Ye-in ang kanyang kapareha kung kaya nitong ipakita ulit ang magic shot technique. Habang tumatagal ang oras nilang magkasama, napagtanto ni Kim Ho kung gaano talaga ka-competitive ang batang babae. Halatang naiinis siya dahil hindi nahulog ang Goblin Boss nang may pagkakataon siya. Dahil gusto niyang pagtuunan ang mga partikular na aspeto ng kanyang laro, mas mainam na pumunta na sila sa training center. Sa shooting range, gumawa si Kim Ho ng masusing pagsasanay ukol sa isang kasanayang tinatawag na pag-alpas. Sa ngayon, ang kalidad ng mana shots ng kanyang kapareha ay napakahusay. Gayunpaman, ginagamit niya lamang ito bilang mga kasangkapan at wala ng iba, kaya nasasayang ang potensyal nito. Para maipakita sa simpleng halimbawa, gumawa siya ng magic bullet at kunwari ang kanyang kamay ay isang mana gun. Sa ganitong paraan, mas detalyado niyang naipakita ang mabilis na pag-alpas ng mana gamit ang perpektong tiyempo ng pagpitik. Ito ang pangunahing prinsipyo ng pag-alpas. Katulad ito ng pagbaril ng normal na mana shot, ngunit ang pag-unawa sa maliliit na pagkakaiba ay maaaring magbago ng malaki sa teknik at kapangyarihan. Sumunod sa kanyang mga tagubilin, sinubukan ni Soyein na gayahin ang demonstrasyon ni Kim Ho gamit ang kanyang daliri na parang baril. Nang tangkain niyang ipadala ito pasulong, ang bala ay pabalik na pumutok sa hindi maipaliwanag na paraan. Para sa isang magaling na taga-baril, kakaiba namang wala siya sa mga pangunahing kaalaman. Para mapababa ang kahirapan, binago nila ito sa pagpapaputok na lamang ng mana shots imbes na pagbuo ng bala. Ang atas kay Soyein ay perpektuhin ang kanyang mana shot habang si Kim Ho naman ay kukuha ng makakain para sa hapunan. Habang paalis na siya, inalok siya nito ng isang black card para ipangbayad sa pagkain. Base sa ningning ng bagay na yon, si Soyein ay tiyak na isang mayaman at maimpluwensyang dalaga.
Pagdating sa cafeteria, sinamantala ni Kim Ho ang walang limitasyong pondo at kumuha ng kaunti sa lahat. Habang nag-o-order siya sa counter, ang mandurukot na si Han So-man. Napansin niya ito mula sa kabilang silid. Iniwas ni Song Chun-ha ang tingin at kinagat ang tinidor na hawak niya hanggang sa mabasag. Inaayos ang sarili, ito pala ay perpektong pagkakataon para kumpirmahin ang bagay na bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw. Lumapit siya kay Kim Ho at tinanong kung pwede niyang makita ang kamay nito sandali. Ang hindi kilalang magnanakaw na gumamit ng Inferno Fist noong insidente sa imbakan ay nasa paligid pa rin. Gulat na gulat si Chun-ha nang marinig na ang magnanakaw ay eksperto sa Hummingbird Skill, isang taong konektado sa Thieves Club. May kilala siyang tumutugma sa paglalarawan. Ipinagkunwari niyang pagsasanay sa pagbabasa ng palad ang kakaibang pakiusap niya, sabik na si Chun-ha na tingnan kung si Kim Ho. May mga marka ng paso sa kamay niya. Napahiya siya, at sumabay na lang sa simpleng laro ng babae. Kaya itinaas niya ang kamay at hinayaan si Chun-ha na suriin at hawakan ito ng gusto niya. Nang ang una ay lumabas na malinis, hinihingi pa niya ang isa. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, wala siyang nakitang kahit anong marka ng paso. Natulala siya at nakalimutan pang bitawan ang mga kamay ni Kim Ho. Akala niya alam na niya ang lahat. Ngayon siya naman ang napahiya at tumakbo palayo sa awkward na sitwasyon. Para naman siyang kulitin ng kaunti, humingi si Kim Ho ng hula sa palad. Partikular na, gusto niyang malaman ang future ng kanyang pag-ibig. Naiinis sa kanyang lantad na pananakot, sigaw niya na maraming mahirap na araw ang naghihintay sa kanya. Grabe, habang ang iba sa komite ay nagpapahinga na, ang matigas ang ulo na babaeng ito ay patuloy pa ring naghahanap ng mga salarin. Mabuti na lang at naayos ni Kim Ho ang interaksyong ito para maiwasan ang karagdagang hinala. Kinabukasan, ang Kim Ho-yein duo ay muling nagpatuloy sa kanilang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng 2 pistol imbes na isang malaking sniper rifle. Sa ganitong paraan, mas marami siyang mababaril na goblin. Matapos ang pakikipaglaban sa mga maliliit, panghuli na ang paggamit ng mga malalaking armas. Gaya ng dati, ginampanan ni Kim Ho ang mas suportahan papel sa pamamagitan ng paggamit ng mga hummingbird bilang pangharang kay Ye-in habang siya naman ang gumawa ng karamihan sa pag-atake. Hindi lang malinis at mabisa ang mga tira niya ngayong beses, sapat na ang lakas nito para makalusot sa mga sandata ng goblin ng walang sagabal. Kung isasama pa ang natitirang oras, bilang ng napatay, pagkatalo sa boss, at bonus sa pagkumpleto, nakakuha ang magkapareha ng 728 puntos. Matapos ang magandang performance na yun, pinuri ni Kim Ho si Ye-in dahil sa perpektong paggamit niya sa natutunan niya kahapon sa kanyang pakikipaglaban. Unang beses simula nang magkakilala sila sa tren na nakita ni Kim Ho nang umiti ang inaantok na dalaga.